na ang pagsilip. Mahal, hiwalayan mo na yung matandang iyan. Pakasalan na kita. Pakasalan na kita. Sige. Hintayin mo lang akong umuwi ngayong araw. Hihiwalayan ko siya. Nanay, kumain ka? Kumakain si nanay. Sino ka? Hawakan mo si nanay. Sasabihin ko kay tatay. Tatawagan ko si tatay. Tatay! Tatay! May nambubugbog kay nanay! Tatay, tumahimik ka. Bata, makinig ka. Yang bibig mo, huwag mo akong sabihan. Naririnig mo ba ako? Sasabihin ko. Dinidiin mo si nanay. Sasabihin ko kay tatay. Sasabihin ko kay tatay. Naghahanap ka ng kamatayan, di ba? Binubuli mo ako. Naghahanap ka ng patay. Pinapabayaan kitang magsalita ng walang kwenta kahit saan. Tumigil kayo sa pag-aaway. Tumigil kayo, mamamatay kayo. Mamamatay na! Huwag mag-away. Huwag mag-away. Papatayin nito. Papatayin nito. Ano ang kinakatakutan mo? Gusto lang kitang patayin. Hayaan mo ang tangang ito na lumabas at magsalita. Ako ay isang marangal na binatang ginoo ng pamilya Chin nakikiapid sa isang babaeng may asawa? Tapos nahingal na ako. Hingal na hingal ako. Ano ang kinakatakutan mo? Isang tanga lang, patay na, patay na. Walang CCTV dito. Maghanap ka lang ng lugar na pagtataguan sa kanya. Bilisan mo at magtago. Umalis na tayo. Huwag kang makita. Ang malas. Pinapaantala mo ako? Tibet. Sige. Bilisan mo at umuwi at mag-file ng diborsyo sa matandang iyon. Natatakot ako. Pupunta ako sa bahay ng matalik kong kaibigan para maligo mamaya. Pagkatapos, pauwiin mo na rin ang mga magulang mo. Kaya gawin muna natin ito. Sige. Malapit na tayong magkasama ng hayagan. Tatay. Bumalik na ang panganay na kapatid. Talagang babalik kami para sa iyong ika-60 na kaarawan. Sige. Salamat sa iyong pagsisikap. Ayos ka ba sa labas? Oo, ayos lang. Ang market value ng kumpanya ko ay nanguna sa buong mundo ngayong taon. Nakapag-ambag din ako sa pagtalo sa kalaban ng maraming beses na promote bilang 9-star God of War. Nakatulong din ako sa pagtalo sa kalaban ng maraming beses. Na-promote ako bilang 9-star God of War. Mabuti. Siya nga pala, ano na ang bahay ng maliit mong nanay? Tatay, huwag kang mag-alala. Sinusuportahan ko ng lihim. Ano ang gagawin ko sa iyong ikasantong na kaarawan? Padalan sila ng isa pang malaking order. Sana'y talagang umangat sila kapag nag-public offering na. Oh. Pero tatay, gaano pa ba ninyo kami itatago ang aming pagkakakilanlan? Tuwing umuwi ako sa baryo, kailangan kong magpanggap na isang kargador. Maliit na tindero, sobrang hindi ako komportable. Bago magdusa ang isang tao sa pagkawasak ng yaman, una, kailangan mong magkaroon ng mabuting karakter at pag-iisip. Magpakumbaba upang makita ng malinaw ang mundo na iintindihan mo. Naiintindihan ko. Si Bunso? Pumunta siya para tawagin ang kanyang ina para kumain. Sa tingin ko, hindi ko alam kung saan siya pumunta. Bahala na. Bumalik na ang panganay. Asawa, tingnan mo ang dinala ko sa'yo. Shabu, gusto ko ito. Oh, mabait ang asawa ko sa akin. Napakabait ng mga tao sa iyo. Maaari ka bang maging mabait din sa kanila? Siyempre gusto ko. Paano mo gusto kong tratuhin ka? Magdiborsyo na tayo, di ba? Ano? Ano? Diborsyo? Mahal, nagbibiro ka ba? Hindi, totoo ang sinasabi nila. Basta gusto mo. Makapag-ipon ako ng pera para sa pension mo. Pero asawa, bakit gusto mong magdiborsyo? Anong meron? Ano meron? Tatay, sinabi ni Yulia na gusto kanyang hiwalayan. Siyempre dahil hindi ka nakarapat-dapat sa kanya. Hindi karapat-dapat? Sabi mo hindi ako karapat-dapat sa kanya. Ano sa tingin mo? Paano kayo nagtugma? 60 ka na?
Si Julian natin ay 26 pa lang. Pwede kang maging tatay. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat? Pero 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas ko ang buhay ni Julian. Nagpasalamat siya sa akin at pinakasalan niya ako, Julian. Ganun ba? Inatake ka ng ilang gangster na may dalang kutsilyo, tinalo ko sila para iligtas ka. Pinakasalan mo ako dahil sinabi mong hindi mo iniisip ang edad ko. Eh ano ngayon? Nakita ko lang na matapat ka noon, pinakasalan kita dahil akala ko ligtas ako sa'yo. Pero sa nakaraang 3 taon, pinagtatawanan mo ako sa harap ng iba. Ano pa ang ibinigay mo sa akin? Tingnan mo ang pinakamatalik kong kaibigan na si Giao Giao nakakasal sa mayamang amo sa syudad nagmamaneho ng luxury car, nakatira sa mansyon, naiinggit ang mga kamag-anak at kaibigan. Bakit ako lang dito ang nagtitiis kasama ka? Kaya sa tingin mo wala akong pera? Mali. Hindi lang wala kang pera, tamad ka at walang pera. Nakakagalit. Ang mayasa sa nga ay nagtatawa sa Phoenix tatay. Gusto kanyang hiwalayan. Hayaan mo na siya. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo ako ay maya, ang tatay mo ay Phoenix. Sige. Ang pamilya Linyo ay talagang palaka sa balon. Natatakot ako na hindi mo alam na ang pamilya fan namin ay yumaman, di ba? Ano? Ang pamilya fan nyo ba ay yayaman? Mukhang hindi mo talaga alam. Sige, sasabihin ko sa'yo ngayon. Ang tatay ko kumikita sa pagnegosyo sa syudad. Ngayon siya ang chairperson ng board na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ang mga kapatid ko ay nasa mahahalagang posisyon, ang pamilya fan namin ay sikat na. Tingnan mo naman ang bahay nyo. Ang matanda ay marunong lang magsaka. Ang mga bata ay marunong lang magbuhat ng ladrilyo at magtayo ng tindahan. Ano ang maihahambing mo sa pamilya fan namin? Ah, ganon. Ang totoong dahilan kung bakit mo hiniwalayan ang tatay ko ay nandito. Sige, hindi ko sasabihin sa'yo ito. May $100,000 sa card na ito. Sapat na para makapagtayo ka ng bagong bahay sa probinsya. Kunin mo at kumbinsihin mo ang tatay mo. Tisyong, ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa mo? 100,000 bloke lang. Sino ang pinapahiya mo? 100,000 lang. Kung may kakayahan ka, ilabas mo. Hindi pa ako nakakain ng 4 na ulam sa buong buhay ko. Nagtatalo ka pa rin sa akin dito. Sabi ko, Julian, dapat matagal ka nang naghiwalay sa kasal na ito. Sino itong pamilya? Ang mahirap ay walang makain at hinahamak ang 100,000. Umalis ka na ngayon. Sumama ka sa akin sa Civil Affairs Bureau. Bitawan mo. Lida Jiang, sasabihin ko sa iyo, makikipag-usap ako sa iyo ngayon. Kung hindi mo alam kung paano umangat ang aking mga magulang at kapatid na lalaki, ay darating mamaya. Kung hindi ka aalis, babalatan ka nila ng buhay. Talaga, ang bastos ng pamilya mo, hindi na ako natatakot dito. Tingnan mo kung ano ang magagawa mo sa akin. Gagawin kitang hindi mo man lang makain ang iyong allowance. Chinchao, nandito ka. Bakit ayaw makipaghiwalay ng matandang ito? Oo, siya iyon. Umaasa siya sa iba. Si Lida Jiang ay walang kamatayan, walang hiya, di ba? Asinamantala mo ang aking anak na babae sa loob ng 3 taon. Ano ba ang gusto mo? Kailangan mo bang magsalita ng may konsensya? Anong ibig mong sabihin na sinamantala ko ang iyong anak na babae sa loob ng 3 taon? Kung hindi ko siya nailigtas mula sa gangster, ang iyong anak na babae ay matagal nang wala siya. Ang buong pamilya mo ang nagkusang magsabi na wala akong asawa. Nagpapasalamat ako na pinakasalan ako ni Dade. Ngayon ay tumalikod ka at hindi mo kilala ang mga tao. Bumalik ito sa akin. Hindi na katulad ng dati. Ang aking pamilya ay umunlad. Hindi na isang biro. Inilagay ko ang aking anak na babae. Ikinasal sa isang matandang lalaki na kaedad ko. Bukod dito, ang aking anak na babae ay karapat-dapat din sa kanyang pag-ibig. Hanggat nangangako kang makipaghiwalay, sabihin mo ang iyong presyo. Hindi na kailangang magtanong. Hindi ko gusto ang pera mo. Ika-16 kaarawan ko sa 2 araw. Hanggat ang iyong pamilya ay nasa aking birthday party. Aminin na kayo ay mapagmataas. Walang utang na loob na kontrabida. Humihingi ng tawad sa akin at sa aking mga anak. Ayoko ng pera. Pirmahan mo agad ang mga papeles ng diborsyo. Ano? Hiniling mo sa akin na humingi ng tawad sa iyo. Ikaw na masamang matandang lalaki ay pinakasalan ako. Gusto mo akong humingi ng tawad sa iyo? Iyan, hindi mo ba nakikita kung gaano kalakas ang aming pamilya fan ngayon? Dapat din akong humingi ng tawad sa'yo. Ang matandang ito ay mabilis na hiwalayan ang aking kapatid na babae agad, kung hindi, ang sira mong bahay ay gigibain. Gibain mo ang bahay mong sira. Ikaw, Sino ang pumayag na sumayaw ka dito gamit ang mga kuko mo? Peste, paano mo ako nagawang saktan? Papatayin kita. Malit na hukbo. Ang lokal na manok, tile, at aso na hindi maaring nasa mesa. Karapat-dapat ka bang magmalaki sa harap ng tunay na dragon? Lisyong, paano mo nagawang saktan ang aking kapatid? Alin ang mata mong bulag? Nakita mo akong sinaktan siya. Hindi mo ba nakita na sinaktan niya ako?
Nakakagalit. Nagbigay ba ako sa iyo ng pagkakataon? Ako ang iyong madrasta. Paano mo akong nagawang pagalitan? Mabuti ka sa tatay ko. Ikaw ang aking madrasta. Masama ang trato mo sa tatay ko. Hindi ka man lang utot. Baliktad ka talaga. Sige, dapat hiwalayan ang kasal ngayong araw. Asawa, ilabas mo ang kasunduan sa diborsyo. Pirmahan ng matandang ito ang dokumento. Pirmahan mo na agad. Sabi ko gusto kong hiwalayan sa aking ika-16 na kaarawan. Magsabi ka ng paumanhin sa akin at sa aking mga anak. Bukod doon, wala nang ibang paraan. Sinabi ko rin sa iyo, hindi ka karapat-dapat dyan. Kaya hayaan mo na lang. Teofan, kumalma ka. Matanda, kailangan mo ba silang magkaroon sa iyong kaarawan? Humihingi ako ng tawad sa iyo. Eh ano? Oo, kailangan mong bayaran ang halaga ng pagsasabi ng oo. Sige, gusto kong makita kung anong mga kahihinatnan ang mapapabigay mo sa akin. Malamang hindi mo alam. Ipakilala kita. Ako ay miyembro ng pamilya Qin sa Longcheng. Ang aking ama, si Qin Tianyang, ang hari ng ilalim ng lupa ng Dragon City. Naiintindihan mo na ba? Ano yon? Underground Emperor ng Huanlong City. Umalis ka. Sus, paano mo ako tinamaan? Patayin mo siya para sa akin. Umalis ka dito. Kung hindi, papatayin kita. Hintayin mo ako. Ito na tayo. Tatay, nakita mo ba? Pinagawa mo kaming sumuporta sa isang grupo ng mga puting mata na lobo. Tatay, tatawag ako sa lupon kaagad. Hadlangan ang negosyo ng pamilya Fan. Kansilahin ang order nila. Huwag mag-alala. Ang handaan sa kaarawan ay isang magandang palabas. Magpakalat ng balita para sa mga anak na babae ng mga pangunahing lihim na angkan. Sabihin na hiwalayan ko ang aking asawa sa birthday banquet ng emperador. Depende kung sino sa kanila ang may biyayang ito. Oh, Sabihin mo. Ano, lumitaw na ang emperador. Hiwalayan sa birthday banquet. Pasensya na. Isa pang mensahe mula sa emperador. Hiwalayan sa birthday banquet. Hiniwalayan ng emperador ang kanyang asawa. Sige. Papayagan ko ang batang babae na maghanda ng bigay kaya, panukala sa birthday banquet. tatay, kumalat na ang balita. Naghihintay lang sa iyong kaarawan para pumili ng asawa. Uy, ang tatay mong si Lida Jiang ay nambababae sa buong buhay. Yung nanay mo yon, akala niya wala akong pera. Iwan kayong mag-isa. Tumakas kasama ng iba. Ngayon, itong si Fan Yulian ay... Hindi naman sa sobrang low-key mo, tatay. Kung alam nila na mayaman ka, tiyak na hindi tatakbo. Pero gusto ko na ang babaeng makakasama ko sa buong buhay ay dahil sa akin, hindi dahil sa pera ko. Tatay, sobra ka pa ring makatotohanan. Uy, nasan si kuya? Bakit hindi mo pa siya nakikita? Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Hanapin natin. Xiaohai. Xiaohai, Xiaohai. Umuwi na para kumain. Xiaohai. Xiaohai, Xiaohai. Xiaohai, Xiaohai. Nahanap niyo ba lahat? Hinanap ko lahat ng palayan sa tabi ng ilog. Saan pumunta si Xiaohai? Itong bata. Tatay, hindi nahanap si Xiaohai. Oo, ang mga pananim at kagubatan sa malapit hinanap ko lahat. Malamang malayo na ang narating. Ang probinsya ay puro bundok, hindi madaling hanapin. Ipadala agad ang human army. Siguraduhing hanapin ang bawat 100 milya. Tatay, itutuloy pa ba ang handaan? Lumabas na ang balita, syempre. Pero hindi masyadong magarbo. Ilagay na lang ang handaan sa pakuran. Tito Wang, dito kayo umupo. Kumusta na? Xiaohai, may balita ba? Wala, nagpadala ako ng 9 reconnaissance teams ng Human Army. Nagpadala pa ng 3 special forces mula sa Longyanjun Army. Hinanap ko ang daan sa bundok sa loob ng 10 milya gamit ang mga military dogs pero walang natagpuan. Naghahanap ako sa daan ng bundok sa loob ng 10 milyang radius kasama ang mga asong militar. Walang tao. Kakaiba, hindi siya lumalayo dati. Saan siya pumunta? Ano naman? Ilalabas ko ang Demon God. Demon God King? Tatay, may kinalaman ka sa Demon God Army. Oh, medyo. Pero hinadlangan ng Diyos na iyon ang Killing God. Ang Demon Army na itinatag ng Demon God Palace Lord na Demon Blocking at Killing Demon. Maliban sa Temple of Demons, sino ba ang magtatapang na tawagin ang Demon Army? Pinagsama-sama ng Demon Lord ang mga nangungunang master sa mundo. Nasakop ang Arctic, nasakop ang kanlurang Europa. Kung makukuha mo silang gawin ito, kahit pumunta si Xiaohai sa Mars, siguradong mahahanap din nila iyon. Pwedeng hanapin mo ulit. Mag-iisip din ako ng paraan. Oh,
Ilipat agad ang Demon Army dito. Hinahanap ng buong lungsod ang anak ko. Matandang Wang 500, matandang babae 300. Sheyukai 1000. Mga kababayan, maupo muna kayo. Kukunin ko na ang ating birthday girl. Tatay, nagsimula na ang birthday party. Pasok na tayo. Sige. Kahirapan ng pamilya, ang saya ng pagdiriwang. Anong silbi ng pagiging masaya? Hindi ito karnabal ng mga lokal na manok at buto. Ano ang gusto mo? Bakit? Hindi ba hiniling mo na humingi kami ng tawad sa'yo? Hindi ba kami pumunta para humingi ng tawad sa'yo? Halika, ika-60 na kaarawan ni Mang Lee. Sumaludo ka sa akin. Oh, Binatang Chin, pagbati sa pamilya ni Mang Lee sa kanyang ika-sento na kaarawan, 4 na manok na libre. Hahaha. Chin, huwag kang lumampas. Sobra ba ako? Baka isipin mo na, hindi ako maalalahanin. Sige, tutulungan kitang patayin ang 4 na manok mamaya. Pagkatapos, ilagay mo diretso sa kaldero at ihain sa mesa. Maalalahanin na ba? Halika, patayin mo ang isang manok para sa akin. oh. Sobra ka na. Ang mga tao ay nagdiriwang ng mga handaan sa kaarawan. Nagpadala siya ng mga patay na manok. Ang lalim ng puot. Sobra na iyon. Ano bang pinagsasabi mo? Gusto mong matulad sa mga manok na yon, hindi ba? Umalis ka dito! Napansin ko na ang mga tao sa inyong nayon ay hindi gaanong marunong sa tamang asal. Isulat ang regalo. Ika-senti na kaarawan ni Mang Lee. Ako ang pamilya Chin. 4 na patay na manok. Matanda, ayaw mo bang humingi kami ng tawad sa iyo? Paano mo nakikita ang sinseridad na ito? Hindi ba maganda ang mabuhay ng bata pa? Bakit mo hinahanap ang kamatayan? Ano ang sinabi mo? Naghahanap ba ako ng kamatayan? Nakikita kong itim ang iyong bahay imprenta. Mga dilaw na mata, magkakaroon ng dugo ngayon, malamang na mamatay. Wala kang magagawa sa akin. Sumpain mo ako. Sumpain mo ako kung gagana. Ang mga natapakan ko ay dapat sumpain ako araw-araw. Kung gayon, marahil kailangan kong mamatay ng 10,000 beses. Tama yan. Ano ang tungkol sa iyong panganay na anak? Sinaktan niya ako. Gawin mo ako ng pabor, tawagin mo siya. Papatayin ko siya. Meron siyang gagawin, babalik ako sandali. Sige. Kung gayon, ang ating usapan ay pag-uusapan mamaya. Kung gayon, magdiwang muna tayo ng kaarawan. Ang seremonya ay sa iyo na lahat. Hindi mo ako hahayaang umalis ng walang kabuluhan, di ba? Mga lalaki humanap ng upuan sa harap at kumain muna. Ang katawan ng tangang iyon, Young Master Chin, ay tila nakalantad, may tumutulo na dugo. Ano ang kinakatakutan mo? Walang nakakaalam na tayo iyon. Oras ng pista. Hindi ko alam kung nagkakaroon ako ng handaan o pagluluksa ngayon. Isang upuan sa kasal pa ba ito? Laoli, tingnan mo ito. Magkaroon tayo ng kaarawan ngayon. Oh, syempre, hindi pa rin ako naniniwala sa kasamaang ito. Lauli, sa tingin ko kalimutan na lang. Ang mga taong ito ay hindi mabuti. Hindi madaling pakialaman sa unang tingin. Mas makabubuting iwasan. Hindi na kailangang gawing madugong eksena ang birthday party. Nandito ang mga kamag-anak at kaibigan. Nandito rin ang mga kapitbahay para paboran. Kung hindi ko kayanin, ano na lang ang mararating kong mukha sa harap ng mga magulang at kababayan ko? Pero, Ayos lang, umupo ka na. Maraming salamat sa lahat ng dumalo sa aking ika-60 na kaarawan ngayon. Mahirap ang buhay. Kumain at uminom kayo para masaya. Hindi ako magaling magsalita. Magsimula na tayo ngayon. At iba pa. Hindi pa maaaring buksan ang upuan na ito. May sasabihin pa ako. Ano ang gagawin mo? Ang matandang ito nagpapanggap na nalilito sa akin. Hiwalayan mo ako. Hiwalayan mo ako. Ano, hiwalayan? Sinabi ko na pwede mo akong hiwalayan. Pero kailangan humingi ng tawad sa akin ang buong pamilya mo. Pipirmahan ko ang kasunduan at pwede ka nang umalis.
Hayaan ang buong pamilya ko na humingi ng tawad sa'yo. Ano ka ba? Karapat-dapat ka rin. Ibig sabihin, 60 ka na. Ang anak ko ay 26 lang. Ang matandang baka ay kumain ng sariwang damo. Hayaan mo kaming humingi ng tawad sa iyo. Ang matandang baka ko ay kumakain ng sariwang damo. Mahal naming mga ama at mga taga na yon. Alam ninyo lahat iyan. Siya, Fan Yulian, ay binantaan ng kutsilyo ng gangster. Isinapalaran ko ang aking buhay upang iligtas siya. Ang pamilya niya ay dumating upang magpasalamat. Alam na wala akong asawa. Siya ay handang pakasalan ako. Ito ang oras na dumating ang lahat. Hindi ko siya pinilit, di ba? Ano? Ang anak ko ay mabait, pero hindi mo kaya. Hindi mo maibigay sa anak ko ang gusto niya. Hindi ba dapat hiwalayan ka niya? Sino nagsabi? Hindi ka pwedeng umalis kung kasal ka. Oo, pero kailangan mong linawin. Saan ako nagkulang? Bakit hindi masaya sa akin ang iyong anak? Kailangan pa bang itanong? Ang matalik na kaibigan ng anak ko. Ang mga tao ay sumusunod sa boss ng pera sa lungsod. Nagmamaneho ng mamahaling kotse at nakatira sa mamahaling bahay. Ang anak ko at ikaw? Nakatira sa isang kubong lupa, kumakain ng bulok na mais. Tinanong kita kung paano siya pasayahin. Sabihin mo lang na gusto niya maging patron. Ano, suffragette? Sa yaman at estado ng pamilya Fan ngayon. Kailangan din namin ng isang maharlika. Hindi mo pa alam na ang pamilya Fan ay may tulong ng mga maharlika. Mayaman na, asawa, kumuha ng kahit anong bank card at tingnan ang balanse para sa kanya. Lahat, pakinggan ninyo kung anong lakas mayroon ang pamilya Fan ngayon. Okay, ngayon sasampalin ko ang mukha mo. Pakitingnan ang account number para sa akin. Balanse ng account ay 67886788. Kumusta? Nalaman namin na ang balanse mo ay 780 trilyong piso. Sige, salamat. Narinig mo ba ang lumang bagay? Ang anumang bank card sa aking pamilyang Fan ay may balanse na daan-daang milyon. Ang isang anak na babae mula sa isang pamilyang tulad ko ay nangangailangan ng isang patron. Kaya? Naiintindihan mo na ba ngayon? Ang anak ko ay nakipaghiwalay sa iyo. Wala itong kinalaman sa iba dahil hindi mo siya karapat-dapat. Ano bang sinasabi mo? Hindi ko siya karapat-dapat. Alam mo ba na ako ang marangal na tao na sumusuporta sa inyong pamilyang Fan? Ano? Ikaw ba ang marangal na tao na sumusuporta sa aking pamilyang Fan? Ano sa tingin mo? Ang inyong pamilyang Fan ay dating nagpapatay ng baboy para mabuhay. Tumatakbo sa palengke dahil pinakasalan ako ng anak mo. Nagpapasalamat ako nung tumulong ako. Ngayon ay meron kayong pamilyang Fan. Nagpapanggap kang malaki ang buntot na lobo para sa akin. Li Dajiang, may mukha ka pa ba? Ikaw ay isang mahirap na pamilya na kumakain at naghihintay mamatay sa probinsya. Karapat-dapat ka pa bang sumuporta sa aking pamilyang Fan? Iyan na, hindi mo alam kung gaano kakabigat. 3 anak, 2 ang nagtatrabaho sa labas, isang tanga. Sa pamilyang tulad mo, hindi tumatagal ang aso. Sinusuportahan mo pa ba ang iba? Sige, Lida Jiang, tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Bilisan mo at pirmahan ang kasunduan sa diborsyo para sa akin. Ito ay isang mainit na ding talk ngayon. Hindi makatiis. Tingnan ko kung ano pa ang magagawa mo sa akin. Ay, ang matandang manloloko. Sabi ko matanda. Ang tanda mo na hindi ka ba nahihiyang sakupin ng aming Yulian? Sino ka? Paano ka nakakapagsalita? Siya ang aking matalik na kaibigan. Halika at tulungan mo ako. Ano ba? Ibig sabihin tingnan mo kung gaano kayaman ang asawa ko. Pinagsusuot ako ng ginto at pilak. Tingnan mo naman ang sarili mo, pinamumuhay mo si Yulian sa kahirapan. Napakayaman ng asawa mo, di ba? Hindi naman masyadong mayaman. Nag-start siya ng ilang kumpanya. Ito ay nagkakahalaga ng 1 bilyon. Matanda. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng relo na ito? Kung paikutin mo ang kamay ng relo ng 1 beses, makakakain ka ng kanin panghabang buhay. Naglakas loob kang magpasikat ng iyong halaga. Hindi ka panipaniwala. Sa tingin ko, dapat mabankrupt din ang kumpanya mo. Anong sabi mo, matanda? Paano siya nangahas na sumpain ka asawa, sampalin mo siya? Matanda, inuutusan kita ngayon na lumuhod at sampalin ang sarili mo. Humingi ka ng tawad sa akin. Kung hindi, pagsisihan mo. Sinabi ko sa'yo na mag-bankrupt ka, pero hindi ka naniniwala sa akin. Akala mo isinusumpa kita? E di hayaan kitang mabankrupt. Amo, halika rito. Sige. Tatay, ano ang problema? Itong tao ay nagpapasikat ng kayamanan sa harap ko. Biro na wala akong pera, tumawag ka agad at putulin ang kanyang financial chain. Ipasara ang kanyang kumpanya. Ano? Hayaang maputol ang capital chain ko. Hayaang mabankrupt ang kumpanya ko. Nagbibiro ka ba? Ang hirap at baliw. Sa tingin mo ba talaga ikaw ang emperador ng kayamanan? Kontrolado mo ang economic lifeline ng mundo? Siya ang emperador. Hindi siya karapat-dapat na magdala ng sapatos ng emperador. Parang lalo kong nararamdaman na bulag ako. Paano ka nagpakasal sa ganitong kasuklam-suklam na bagay? Huwag kang mag-alala. Darating pa ang kasuklam-suklam. Sige, hihintayin ko. Gagawin mo bang malugi ang matalik kong kaibigan?
Agad na putulin ang capital chain ni Chen Weihao. Hayaang mabankrupt ang kumpanya niya. Tatay na order na ito. Sige. Talagang makabuluhan ito. Ikaw at ang anak mo ay parehong artista, di ba? Bakit hindi ka umarte ng may ganyang husay? Huwag mong sabihin sa akin, ilang araw ang nakalipas, narinig ko siyang nagsasalita sa kanyang pagtulog na siya raw ang emperador ng kayamanan. Alam ko na noon, maaga o huli kailangan kong hiwalayan ang baliw na matandang ito. Pinayuhan na kitang umalis noon pa. Matapos sumunod kay Master Chin, malamang naramdaman mong exciting ang manloko. Puta ka! Lumalabas na matagal ka ng kasama ng ibang lalaki sa likod ng tatay ko? Kaya nang ngayon kagatin mo ako? Hindi kita kakagatin, pero babayaran mo ang iyong mga ginawa. Tinatakot mo ako. Ikaw ay isang street stall lang sa lungsod. Paano ka nangahas na takutin ako? Maniniwala ka ba o hindi? Isang salita mula sa tatay ko. Hayaan lang ang opisina ng barangay na sirain ang iyong tindahan. Iyon ay isang sirang three-wheeled rider at pinagbantaan kaming mga nagmamaneho ng luxury cars. Nakakatawa. Hindi mo ba binantaan na sabihin, sisiraan mo ba ang pinansyal na kadena ng asawa ko? Pababain mo ba ang asawa ko sa bangkarote? Bakit hindi ka magbayad pagkatapos mong magyabang? Ano ang iyong pagmamadali? Gaano na ito katagal? Hindi ako nagmamadali. Natatakot akong makita mong may pera pa kami. Sobrang proud. Nagmamadali ka. Pagkatapos ng lahat, ang pera ay nagpapaseloso sa mga tao. Dapat malapit na ang oras. Bibilang ako hanggang 3. 3-1. Paumanhin? Asawa, ano ang problema? Naputol ang daloy ng pera ng kumpanya. Sabay-sabay na dumating ang mga pinagkakautangan para maningil. Tapos na. Paano nangyari iyon? Hindi ba laging maunlad ang kumpanya natin? Paano biglang tumigil ang bangko sa pagpapahiram? Hindi lang mga bangko ang nagbawas ng pautang, maging ang mga kumpanyang katrabaho natin. Ngayon bigla na lang nag-anunsyo na hindi na makikipagtulungan. Ngayon tuluyan ng paralisado ang kumpanya. Hindi, napakaseryoso naman. Sinabi mo ba kung ano ang nangyari? Hindi sinabi, walang sinabi, may bumati raw mula sa likuran. Ikaw ba? Ikaw ba talaga ang bumati? O ako nga, ano ang problema? Imposible yan. Paano mo nagawang magkaroon ng ganyang kapangyarihan? Mababang karote mo ang kumpanya ko sa isang tawag lang. Ibig sabihin, wala akong ibang kilala. Paano ko siya hindi makikilala? Isang tindahan lang sa kalye sa syudad. Sumasakay ng 3 sirang gulong araw-araw. Naniniwala ako sa sinasabi mong may kakayahan. Sabi mo siya ang may hawak sa akin. Talagang hindi ko kaya. Ibig sabihin, kung talagang may kakayahan siya, paano niya hahayaan ang kanyang ama na manirahan sa sira-sirang baryo ito? Ang kawawang tao, wala man lang aso sa bahay niya. Pero ngayon ang problema, napakasama ng sitwasyon. Maayos naman ang takbo ng kumpanya natin. Bago ako pumunta, naki-team building pa ako sa kumpanya. Ibinigay ko na lahat ng bonus, umuunlad ang kumpanya. Dahil sa tawag na ito na ginawa niya, nabangkarote ang kumpanya. Naiintindihan ko na ang nangyayari. Anong alam mo? Medyo may dating pa itong babae. Wala siyang hiya. Nakikipagrelasyon sa bangko. Ginagago tayo sa likuran. Pwede, mukhang walang masamang balak sa tao't hayop. Napakadaya. May mas masama pa ba sa'yo? Iniligtas ng tatay ko ang buhay mo. Pinakasalan mo siya at ginamit mo siya bilang takip para makipagrelasyon sa iba? May mukha ka pang umamin? Hindi. Kailangan kong bumalik at tingnan. Sige. Inamin niya, ano nangyari? Binatang Chin. Sobra na ang tatay at anak niya. Masyadong mapang-abuso. Turuan mo sila ng leksyon. Ayos lang, malaking bagay. Kaya ko ring ayusin. Matanda, bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Lumuhod ka ngayon. Pumirma ng masunurin sa kasunduan ng diborsyo. Pagkatapos tawagan mo ang panganay mong anak. Hayaan mong baliin ko ang kanyang mga kamay at paa. Ang sama ng loob sa pagitan natin. Kalimutan na natin. Binata, isang salita lang ang sasabihin ko sa iyo. Ang mahabang buhay ay isang talento. Ako ay 1 taong gulang. Kailangan mong matutong mabuhay hanggang sa edad ko. Huwag kang mamatay. Ito na ang pangalawang beses na tinawag mo akong magpapakamatay ngayon. Wala ka talagang pagkaunawa sa sitwasyon? Akala ko peke pa rin ang palakol sa kamay ko. Pinilit mo ba akong putulin ka hanggang mamatay? Putulin mo ako hanggang mamatay, huwag mong sabihin na hinahamak kita. Pababayaan kitang putulin. Subukan mo. Sige, putulin mo ako, putulin mo ng ganito. Ang tigas ng ulo. Binatang Chin, putulin mo siya para sa akin. Putulin mo siya. Tama, putulin mo siya. Putulin kita hanggang mamatay. Hahakin kita hanggang mamatay. Tigil. Kapitan, hindi ka ba may sakit? Bakit ka nandito? Nilalagnat ako sa bahay. Natagpuan ako ni Aling Jiang na nagmamadali. Sabi may naghahanap ng gulo sa iyong ika-60 kaarawan. Pumunta ba ako dito nang hindi kinaladkad ang kalahati ng buhay ko? Langgi, anong nangyayari? Ayos lang. Ito ang babaeng iniligtas ko. Ngayon may pera ang kanyang pamilya. Hindi ako gusto. Gusto akong hiwalayan. Tinawagan niya ang ilang gangster sa bayan para takutin ako. Talaga? Nakakagalit.
Julian, alam ng lahat na si Lauli ang iyong tagapagligtas. Ikaw ang kusang nagpakasal sa kanya. Hindi naman siya ganoon kawalang puso, di ba? Ganon nga, noong unang panahon, merong Pan Jinlian. Hindi ka maaaring maging katulad niya. Anong pakialam mo? Gusto kong hiwalayan, usapin yan ng pamilya ko. Wala kang karapatang husgahan dito. Talagang nababahala kami sa iyong diborsyo. Pero ako ang pinuno ng barangay. Pinangunahan mo ang mga tao para maggulo. Ako na ang bahala. Lolo, ang lakas ng boses mo. Hindi ka ba nagtanong kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Hanggat naglakas loob kang apihin si Lauli, hindi ako papayag. Kaya, sasabihin ko sa'yo, ang aking ama, si Qin Tianyang, ang emperador ng ilalim ng Dragon City. Ngayon sabihin mo sa akin, maaari ba akong maggulo sa iyong baryo? Maaari ba? Sabihin mo sa akin ngayon, pwede ba akong manggulo sa kumpanya mo? Kaya mo ba? Sasabihin kong hindi. Hindi! Kung magsasalita ako, puputulin ka ng mga tauhan ko hanggang mamatay. Talaga? At hindi mo tinanong ang mga tao ko kung papayag sila? Paano ang mga taga-Wuhao Village? Lumapit ka sa akin. Itong bata, hindi lang siya pumunta para manggulo. Paano kung gusto pa rin niya akong putulin hanggang mamatay? Nandito ang mga kaibigan, may masarap na alak. Nandyan na ang asong gubat na may baril pilay at ipinadala sa opisina ng sheriff, patayin siya. Patayin siya. Hindi ba ang tatay mo ay isang hari sa ilalim ng lupa? Hindi mo ba ako gustong putulin hanggang mamatay? Sige, halika. Napansin ko na ang mga taga-nayon mo kayong mga walang alam. May dalang karit at asarol, nakakapangahas kayong makipag-away sa mga underground forces sa ating lungsod. Sila ay mga taga-bukid. Hindi pa nakakaranas ng mundo. Kukumbinsihin ko sila. Tiyo Kapitan, ano kaya ito? Huwag kang makialam. Si Young Master Qin, walang nangahas na inisin siya sa kanyang lungsod. Pabayaan pa sa ating mahirap na probinsya. Hindi madali para sa lahat. Pakiusap, huwag kang magdulot ng gulo para sa lahat. Julian, hindi ikaw ang pinag-uusapan ko. Si Old Lee ang tagapagligtas mo. Ayos lang na nagnakaw ka sa kanya at hiniwalayan mo siya? Ngayon, dinadala niya ang kabit para mangapi sa kanya sa pintuan. Sinong makakatiis niyan? Tiyo Kapitan, kailangan mo bang sunugin ang sarili mo? Kung ganon, wala akong pakialam kung sinong nangapi kay Lauli buong nayon ko ay tumatanggi. Matanda, kailangan mo akong kalabanin, hindi ba? Maniwala ka o hindi, tatawagan ko ang tatay ko. Tatawagan ko lahat ng 3 gang at 9 na paksyon. Winasak ko ang bahay para sa... Maniwala ka o hindi, tatawagan ko ang tatay ko. Tatawagan ko lahat ng 3 gang at 9 na paksyon. Giniba ko ang bahay para sa iyo. Buwisit ka, halos kasing edad ko na ang lolo mo. Pakisabi nga, bakit ka sumisigaw sa akin? Paano mo ako sinaktan? Putulin mo siya para sa akin. Subukan mo. Bitawan mo. Kontrolin ang mga walang batas na ito, lalo na ito. Ikaw ang nangunguna sa paggawa ng gulo. Mga pilyo kayo, handa kayong saktan ako. Papatayin kayo ng tatay ko. Sinaktan kita, sinusuntok pa rin kita. Maliit kang anak ng peste, handa kang pumunta sa munting teritoryo ko para magulo, maniwala ka o hindi. Kung magyayabang ka pa, papatayin kita na parang hayop. Kapitan, pakalma ka. Kapitan, pakalma ka. Pinagbubullying ninyo hanggang sa pintuan. Bakit ako nagagalit, Kapitan? Ano ba ang pinaglilingkuran ng tao? Ang kabutihan ang nagpapayaman. Hindi ba? Ganun na lang. Basta papayagan mo si Binibining Qin ngayon, sinuporta mo ang diborsyo ng anak ko kay Lida Jiang. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng $100,000 at tutulungan ang mga anak ninyo na mag-aral sa lungsod at tutulungan pa kayong makahanap ng trabaho sa lungsod. Paano na? Ano? $100,000? Mag-aral sa lungsod. At tulungan akong makahanap ng trabaho sa lungsod. At tulungan mo akong makahanap ng trabaho sa lungsod. Sige, basta mangako ka ikakash ko agad para sa'yo. Ang pamilya kong fan ay hindi kinukulang sa pera. Okay, ibigay mo sa akin ang pera, magkakaroon ako ng trabaho sa lungsod. Okay. Hindi ka laban sa akin. Ang mga handang tumulong sa atin ay pumunta sa aking panig. Ikakash ko agad para sa iyo. Zhang Haifu. Kapitan, kulang kami ng pera para magtayo ng bagong bahay. Ang perang kailangan mo ay kokolektahin para sa iyo. Nakalimutan mo na ba ang mga alituntunin ng nayon ng ating nayong Wuhao? Nakalimutan mo kung paano naging ganito ang Wuhao Village, mga kababayan? Ang mga Ginoo ay mahilig sa pera at tinatanggap ito ng maayos. Pwede tayong maging mahirap pero hindi tayo pwedeng maging masama kahit na si Lauli ay isang tagalabas. Pero simula nang dumating sa ating nayon, magtulungan tayo. Paggalang at pagmamahalan sa isa't isa, mamuhay ng may pagkakaisa. Si Lauli ay isang mabuting tao. Kung uupo lang tayo at manonood ng kawalan ng katarungan kay Lauli ngayon at tulungan ng malupit. Mas malala pa, pagkatapos noon, may gagawin tayo. May iba pa bang tutulong sa atin? Meron bang mabuting tao sa mundong ito? Ang ating mga anak at apo, mapagmamalaki mo ba kami?
Kaya kahit gaano tayo kahirap, hindi natin dapat mawala ang ating konsensya. Sabihin ng lahat. Tama ang kapitan. Sinusuportahan ko ang alkalde. Sinusuportahan ang kapitan ng nayon. Sinusuportahan ko ang alkalde. Paumanhin. Kapitan, medyo nalito ako saglit, nakakahiya sa ating nayon. Kung alam mo ang iyong mga pagkakamali, maaari mong baguhin ang mga ito. Ang apelidong fan, kita mo, hindi lahat ng bagay ay pera. Huwag mong isipin na mababago mo ang itim at puti gamit ang dalawang mabahong pera. Maganda yan. Mahusay na sinabi. Tay, iligtas mo ako, Tay. Tito Chin, nandito ka na sa wakas. Ang mga demonyong ito ay sasaktan si Young Master Chin hanggang mamatay. Lakas loob ninyong patayin ang anak ko. Bumagsak na ang langit. Huwag mong bitawan ang anak ko. Gusto mong mamatay. Tay, ang mga taong ito hindi lang nila ako pinagalitan at sinaktan. Gusto pa nila akong patayin. Anak, okay ka lang? Naagrabyado ka ngayon dito. Ibabalik ni tatay ito ng 1,000 beses. Sino ang nangapi sa anak ko? Lumabas ka at lumuhod. Pinagawa ko sila. Lumapit ka sa akin kung kaya mo. Mahahanap mo rin ako. Sino kayong dalawa? Ako ang kapitan ng barangay na ito. Siya ay taga-barangay ko. Kailan naging ganito kamarahas ang mundo? Isang maliit na kapitan at mga taga-barangay lakas loob ninyong apihin ako, anak ni Chin Tianyang. Naisip mo na, ang anak mo ang pumunta rito para gumawa ng gulo. Hindi namin siya inaapi. Ano? Mangangatwiran ka sa akin? Kailan mo narinig na makatwiran ng Axe Gang? Pwede kang maging hindi makatwiran, pero mamamatay ka. Ano ang sinasabi mo? Ibig mong sabihin gusto mo akong patayin? Posible iyon. Nakakatawa iyan. Isang maliit na taga-barangay. Sinusubukang patayin ako, ang emperador sa ilalim ng lupa na nagahari sa Dragon City. Mabuti, mag-order ako ng bagay para matikman mo at sindihan ko agad. Maghintay ka. Ibibigay ko sa iyo ang susunod na ulam para malaman mo kung ano ang tunay na pagmamalaki. Pinapayuhan kita. Mas mabuting huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Kung hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Binabantaan mo ba ako? Maiintindihan mo rin. Isang bagay na hindi alam ang langit at lupa. Kung wala akong sariling mga hakbang sa laro, nagbibigay ako ng utos. Patayin ka. Ano pa ang hinihintay mo? Hiwain mo lang siya. Ang matandang ito ay umagaw sa akin ng mga babae at naglakas loob na saktan ako. Para saan mo siya itinatago? Huwag kang mag-alala, anak. Ang tono mo ngayon, papakaramdamin kita ng mabuti. Ipaalam mo sa kanila na ikaw ang hari ng Dragon City. Ayos lang, manonood ako sa matandang mamatay ngayon. Pagkatapos ay natulog siya sa kanyang babae. Chin Xiao, dahil ganyan ang tingin mo, kahit hindi pa ako hiwalay, makikipaghalikan ako sa iyo sa harap niya. Ano na ngayon? Hahaha, ay naasahan sa aking anak. Maglakas loob. Sige, ang nakakatuwang laro ay magsisimula na ngayon. Magbibilang ako pababa sa 3. 3 2 1. Hoy, ano? Ang bahay ay nasusunog. Ano? Nasunog ang bahay ko. Ano? Nasusunog ang kulungan ng baboy at manukan. Kapitan Chuli, nasusunog ang bahay. Nagmamadali akong bumalik. Kapitan, nasusunog din ang bahay ko. Babalik din ako. Sandali, ganun ba kadaling bumalik? Pigilan ninyo ako. Oo, sino ang may tapang na lumabas at mag-apula? Putulin ang binti. Ano ang gusto mo? Anong problema? Nasaktan mo ang anak ko. Susunugin ko ang bahay mo. Hindi ko kayo hahayaang mag-apula. Anong masasabi mo? Patas na ba? Lumalabag ka sa batas. Labag sa batas? Sinasabi mong labag sa batas para sa isang taong hindi man lang kumakagat ng aso? Anong klaseng kontrabida ako kung hindi ako lumalabag sa batas? Pigilan ninyo ako. Sino ang maglalakas loob na lumabas? Baliin ang binti niya. Pakiusap, Kuya Mali ako. Hayaan mo akong bumalik at mag-apula. Nasa bahay pa ang apo ko. Luluhod ako sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo. Kuya, pakiusap. Hayaan mo akong umalis. Hindi naman imposibleng hayaan kayong bumalik at mag-apula. Hayaan ninyong lumuhod ang kapitan at itong buhong na ito at magmakaawa sa akin. Ikaw, Kapitan, ginoong lumuhod kayo at magmakaawa sa kanila. Magmakaawa sa kanila. Tanungin ninyo sila. Kapitan, pakiusap. Magmakaawa kayo sa kanila, Kapitan. Tumayo kayong lahat. Huwag kayong matakot sa kanya. Matutulungan ko kayong lahat na mag-apula. Anong sinabi mo, matandang gago? Mag-apula ka, lumabas ka at subukan mo. Lauli, napakalupit nila. Hindi natin sila matatalo o kaya aminin nating talo tayo. Lumuhod ka at magmakaawa sa kanya pag-aari ng lahat iyon. Punong barangay, huwag kang matakot, agad akong mag-aayos ng mga tao para patayin ang apoy para sa inyong lahat. Chiyong, may nagsunog sa mga bahay ng mga taga-nayon, isama mo ang mga tao at agad na patayin ang apoy 100,000, apurahan.
Mga kababayan, inayos ko na ang aking anak, isinama niya ang mga tao para patayin ang apoy. Ang ibig mong sabihin ay ang anak mong si Xiong? Oh. Hindi ba siya isang tagapaglagay ng plaster? Sino ang madadala niya para patayin ang apoy? Kahit na kaya niyang patayin ang apoy, bumalik siya galing sa lungsod. Ang bahay namin ay nasunog hanggang sa lupa. Bilisan mo, Lauli, para sa ating lahat, lumuhod at magmakaawa sa amo. Pakiusap, amo. Maniwala kayo sa akin. Ang aking anak ay talagang makakapagligtas sa apoy ng lahat. Lauli, kailan ba ito? Sinusubukan mo pa bang iligtas ang iyong muka? Ang kakayahan ng anak mo? Kaya ba niyang patayin ang apoy? Lumuhod tayo at magmakaawa sa amo. Nagsasayang tayo ng oras, malaki ang pinsala ng lahat. Nakita mo ba? Gaano kasakimang matandang ito? Tinulungan mo lang siya ng ganyan. Sa huli, gusto lang niya ng konting dangal para sa sarili. Hindi man lang siya lumuhod. Ito ang iyong puting mata na lobo. Ang mga taong makasarili katulad niya ay karapat-dapat mamatay. Oo, basta patayin ninyo siya ng sabay-sabay. Papapuntahan ko ang mga tao para patayin ang apoy para sa inyo. Hanggat pinatay ninyo siya ng magkasama, magpapadala ako ng tao para patayin ang apoy para sa inyo. Oo, basta bugbugin ninyo siya hanggang mamatay. Mababayaran ko rin ang pagkawala ng inyong bahay na nasunog. Bilisan ninyo at patayin ang matandang hayop na ito para sa akin. Lauli, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo kaming pilitin, yan ang pera at ari-arian namin. Tulungan mo kami, Lauli, lumuhod ka. Talagang nagdala ang anak ko ng tao para tulungan ang lahat na pumatay ng apoy. Hindi siya ang plasterer na akala mo, siya ang maluwalhating 9-star God of War. Nakamit ang malalaking tagumpay, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Ano? Sabi mo hindi plasterer ang anak mo, siya ba ang 9-star God of War? Baliw siya. Ang kapal ng mukha niya umabot na sa pagkabaliw. Kahit anong baka, kaya niyang ibuga. Takot siya dahil hindi siya lumabas ng probinsya. Hindi niya nakita ang labas ng mundo. Hindi niya alam kung ano ang itsura ng isang 9-star warlord. Ito ang ika-18 henerasyon ng kanyang mga ninuno mga taas na hindi maabot. Hindi ko yun naisip. Paano naging napakawalang hiya ng isang tao? Parang lalo akong nabulag para pakasalan ng ganong klase ng tao. Ano ang sinabi mo? Ang bahay ay nasunog hanggang kalahati. Lahat ng baka ay patay na. Sige, babalik ako agad. Babalik na ako. Amo, nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap. Payagan mo akong bumalik para patayin ang apoy. Babayaran kita kapag naging baka at kabayo ako sa hinaharap. Amo, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Walang usapan, sabi ko. Kung gusto mong iligtas, patayin mo na lang siya. Wala nang usapan, sabi ko. Para apulahin ang apoy, patayin na lang siya. Lauli, pinipilit mo ba talaga ang lahat na kumilos? Huwag kang padalos-dalos. Lahat ng sinabi ng tatay ko ay totoo. Hindi siya nagsinungaling sa'yo. Ang kapatid ko ay tunay na siyam na bituing warlord. Tiyak na makakapagdala siya ng tao para tumulong sa'yo na apulahin ang apoy. Tigilan mo na ang pagluklok sa amin. Kakatawag lang sa akin. Ang bahay namin ay nasusunog. Sa tingin mo ba ay tanga kami? Hindi ko inaasahan na ang ating kapitan at ang buong nayon ay tutulong sa'yo. Ikaw ay walang utang na loob, puso ng lobo, baga ng aso, huwag pansinin ang aming mga sakuna. Walang utang na loob lamang, arestuhin ang iyong ama at anak na babae. Habulin. Talagang huwag kang padalos-dalos. Kaya kong panindigan iyan. Tiyak na matutulungan ko kayong apulahin ang apoy. At babayaran ko ang lahat ng pinsalang nasunog ninyo. Ako ang magbabayad lahat. Ikaw ang magbabayad lahat? Ano ang babayaran mo? Oo, ikaw ay isang tindahan sa kalye mahirap at walang pera. Ano ang babayaran mo? Hindi ako isang tindahan sa kalye. Kung sino ako, siya ang presidente ng pinakamalaking Fengming Group sa mundo. Ipinapangako ko sa'yo. Pagkatapos ng insidenteng ito, magbabayad ako mula sa kumpanya, magtatayo ng mga bagong bahay para sa inyong mga pamilya. Nako, baliw. Ang pamilyang ito ay baliw. Sinabi na ang anak ng plasterer ay ang siyam na bituing Diyos ng digmaan. Ang anak na babae ng tindahan sa kalye ay ang unang presidente. Kaya ano ang susunod mong sasabihin, ama mong immortal? Ang emperador ba ang nakakaapekto sa pananalapi ng mundo? Oops, loko-loko. Ito ay loko. Ang pamilyang ito ay loko. Sabi nila, ang anak ng tagapaglagay ng plaster ay ang 9-star God of War. Ang anak na babae ng tindero sa kalsada ay presidente ng unang grupo. Kaya ano ang sasabihin mo susunod? Ikaw, walang kamatayang ama. Ang emperador ba ang nakakaapekto sa pananalapi ng mundo? Sobra na sa pagpapanggap. Hindi ko alam kung ilang tableta ang iniinom mo. Kaya bang maging ganito? Sobrang pinagsisisihan ko. Hindi ko dapat tinulungan ang ama at anak mo kanina. Tingnan mo ang pamilya mo. Ano ba ito? Mga kababayan, nagkamali ako. Hindi ko dapat lumabas at ipinagtanggol sila ng todo kanina. Nasaktan ko ang lahat. Kapitan, huwag mong gawin ito. Kapitan, tama ka. Mabuti ka. Ang pamilya namin ay hindi nagsinungaling sa lahat. Tiyak na poprotektahan namin ang lahat. Kabayaran para sa mga pagkalugi ng lahat.
Tama na, nasusuka ako kapag nakikita kitang nagpapanggap. Lida Jiang, imulat mo ang iyong mga mata at tingnan. Ito ay nakatulong sa iyong mga kababayan. Nasusunog sila dahil nasaktan mo ang mga tao. Bilang resulta, tumanggi ka pang lumuhod at magmakaawa. Tao ka pa ba? Tao ka pa ba? Hindi naman sa ayaw kong lumuhod at magmakaawa para sa lahat. Oo, may kakayahan akong tumulong sa mga tao na pawiin ang apoy. May kakayahan din akong bayaran ang mga pagkalugi ng lahat. Sinasabi mo pa rin iyan ng mayabang. Iniligtas mo ba ang apoy namin? Binayaran mo ba ang aming pagkalugi? Ikaw magbabayad, bayad, bibig lang ang kumikilos. Kapitan, hayaan mo na siya. Dahil hindi siya mabuting tao, hindi rin tayo. Pigilan siya at paluhurin para sa boss. Tara, pawiin natin ang apoy. Kumilos na, kilos-kilos. Ito ang pinilit mo. Kumilos. Practical. Walang gumagalaw. Lauli, huwag kang magulo. Kapitan ng Nayon, hindi mo talaga alam. Hindi lang anak kong lalaki, pati anak kong babae. Kahit ako ay hindi ordinaryo. Alam kong maayos ang lahat. Pinipilit ko itong gawin, kaya ayokong may masaktan. Ito ay sa pagitan naming dalawa. Ako lang at sila. Ayusin mo ito kasama ako. Anong gagawin mo? Papauwi ng mga taga Nayon o papatayin siya. Binabantaan mo ako. Kaya? Magpalakasan tayo ng braso ngayon. Ang mga taga nayon ng Wuhao Village ay nakinig ng mabuti. Huwag patayin ang matandang ito ngayon. Sisiraan ko ang inyong nayon sa isang tawag. Master Chin, ano ang problema? Nasa nayon ka ba? Nasa loob. Naghihintay kami ng utos mo. Isagawa ang susunod na yugto ng pagkawasak. Hintayin ang aking utos. Matanda, pupusta ako ng buhay at kamatayan kasama kang ano. Kung may kakayahan ka, subukan mong galawin ang anak ko. Maglakas loob kang hawakan ng anak ko. Lauli, bilisan mo at pakawalan mo na ang master na ito. Gusto mo bang malugi ang lahat? Ha? Mga kababayan, kumilos na ang anak ko. Hindi lang ganoon kabilis. Naniniwala akong malulutas natin ang problema sa lalong madaling panahon. Wasakin ang mga masasamang ito. Oh, sige na, Lauli. Tigilan mo na ang pagyayabang para sa maliit mong mukha. Pare-pareho lang tayo sa baryo. Sino ba ang hindi kilala? Mamamatay ka ba kung hindi ka magyabang? Sige. Walang oras para mag-usap ng walang kabuluhan sa iyo. Kung hindi mo maayos ang matandang ito ngayon, wawasakin ko ang baryo mo. Pumili ka. Magsimula na tayo. Bibilang ako hanggang 3. 3? Hindi. Lauli, bilisan mo at pakawalan ng lalaking ito. Imposibleng pakawalan siya. Kailangan nating palakihin ang laro. Anak. Panginoong Qin. Tatay. Lauli, baliw ka. Kapitan, magaling kang lumaban. Hindi mo naiintindihan gaya ko. Walang silbi ang matakot sa ganong kontrabida. Mas masama lang sa kanya. Ikumpara mo sa akin. Subukan natin. Anak, tumawag ka at wasakin ang baryo. Oh! Teka, Chief, tama ba? Walang silbi. Ang mga tao sa inyong baryo ay patuloy na sumasalungat sa aking kalooban. May presyong babayaran. Lauli, mula nang pumunta ka sa aming baryo, naging malaking tulong ako sa iyo. Para sa mga tao, kahit na magmakaawa ako sa iyo, pakawalan mo na ang taong ito ngayon. Yumuko ka sa kanya at aminin ang kanyang pagkakamali, okay? Alam ko kung gaano kakabuti sa mga taga-baryo, punong barangay. Pero hindi mo alam. Lumuluhod ako. Ang mundo ay hindi matiis. Mas maliit pa ang posibilidad na lumuhod ako isang tulisan. Tama na, kailan ba yan? Nagmamaganda ka pa rin, mapilit. Sige kung gayon, hindi ko kasalanan. Chief, anong ginagawa mo? Lauli, hindi ko alam bakit ang baliw mo ngayong araw. Pero alam ko na mahal mo ang iyong mga anak. Kung hindi mo gagawin, papatayin ko ang anak mong babae. Tama, pinatay niya ang anak niyang babae nang hindi lumuhod. Mga kaibigan, huwag magulo. Huwag nang magsalita pa. Hindi na kami makikiramay at magtitiis sa iyo. Bibilang ako ng 1,000 at hindi na muling luluhod. Kunin mo ang bangkay ng iyong anak. 1, 2, 3. Patayin! Tigil. Hindi. Tatay. Ate. Kapitan, mga kababayan. Ano ang ginagawa mo? Oh, para tulungan ng tatay mo. Nagkasala tayo sa Dragon City Axe Gang. Sinunog ang buong barangay. Hiniling ko sa tatay mo na lumuhod at humingi ng tawad sa Axe Gang.
ayaw niya. Hindi ba pinipilit mo kaming gawin iyon? Tito, mali ka tungkol sa tatay ko. Tinawag ako ng tatay ko. Nagpadala na ako ng tao para tumulong sa inyong pagsagip. Aray, sino ang maaari mong iayos para patayin ang apoy? May kakayahan ka bang mag-ayos ng mga tao? Tito Kapitan, totoo ang sinabi ng tatay ko. Ang kapatid ko ay talagang isang siyam na bituing pinuno ng digmaan. Pabayaan na ang maliit na baryo na ito. Maging ang mga apoy sa birhen na gubat ay nailigtas niya. Sige, patuloy na magpanggap. Bakit hindi ko napansin dati? Paano kayo makakapagpanggap ng pamilya mo? Isang tagapagplaster. Kailangan mong sabihin kung anong klaseng siyam na bituing Diyos ng digmaan ka. At nailigtas mo ang apoy sa isang birhen na gubat. Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang nagligtas sa mundo? Anak, mabilis na hiwalayan ang matandang ito. Manatili sa kanilang pamilya. Mababaliw ka sa kalaunan. Walang galang, maglakas loob na insultuhin ang Diyos ng digmaan. Gusto mong mamatay. Nagpapanggap pa rin. Akala mo nakasuot ka ng peking guard suit. Ikaw ang nakatayong guard. Ang yabang. Sige, saktan mo ako. Sige! Ikaw, anak ka ng puta. Paano mo ko sinaktan? Insultuhin ang Diyos ng digmaan. Ano kung sinaktan kita? Ininsulto mo ang Diyos ng digmaan. Paano kung paluin kita? Peking Diyos ng digmaan ka. Ang galing mo talaga. Master Chin, bilisan mo at utusan ang mga tauhan mo na putulin siya hanggang mamatay para sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi pa tapos ang usapan natin. Kailangan kong dahan-dahanin siya. Hindi, wala kang lakas. Hindi ka kwalipikadong makipag-areglo sa akin. Ako naman ang dapat mag-areglo para sa iyo. Kailangan mong makipag-areglo sa akin. Sige, sabihin mo sa akin, paano mo ako sisingilin? Ako, si Chin Tianyang, sasamahan kita hanggang sa dulo. Unang utang, gusto kong isulong mo ang lahat ng nagsunog ng baryo sa hustisya. Pangalawang utang, gusto kong mawala ka at ang iyong Axe Gang sa Dragon City ng tuluyan. Pangatlong utang, gusto kong maluwag kang lumuhod sa harap ko, nanginginig at nagdarasal, nagpapakumbaba na parang aso. Dahil sobra kang mayabang. Sige, susunugin ko ang isang baryo para makita mo. Makinig kayong lahat. Lahat ng sakuna at pagkalugi na dinanas mo ay dahil sa hindi kilalang lumang bagay. Hanapin siya para makipag-areglo. Ngayon, sisirain ko ang baryo. Anong nangyayari sa baryo, anak? Huwag kang mag-alala, tatay. Mayroon ng 2 legion sa baryo. Huwag mong sabihing mga gangster sila. Kahit na dumating ang regular na hukbo ng 2 division, huwag mo nang subukang pumasok. Punong barangay at mga taga-baryo, huwag kayong magpanik, huwag kayong matakot. Tiyak na poprotektahan natin ang baryo at dadalhin ang masasama sa hustisya. Lauli gising! Mga magsasaka tayo. Paano natin mapoprotektahan ang baryo? Ang hirap ba para sa'yo na yumuko at aminin ang iyong pagkakamali? Hindi na kailangan. Nagawa mong galitin ako. Kung hindi mo ito pantayin ang baryo ngayon, ako ang Underground Emperor ng Dragon City. Ipaalam sa mga kapatid, ilunsad ang ikalawang alon ng pag-atake sa mga taga-baryo. Kung makakita ng manok, patayin ang manok, patayin ang aso. Tingnan mo ang manok na pumapatay ng manok, pagpatay ng aso. Hindi, Master Chin. Master Chin, nakikiusap ako. Master Chin, nakikiusap ako. Iwanan mo kami, pakiusap. Matanda, gabi na. Saan man pumunta ang Axe Gang ko, walang damong tumutubo. Pero patuloy mo akong ginagalaw. Ang buong baryo mo ay handa ng mabangkarote. Handa ng mamalimo sa kalye. Anong clown? Gusto kong makita kung ano ang kaya mong gawin na outpoint ngayon. Lisyong, sa tingin mo ba hindi pa tayo sapat? Tito, maniwala ka sa akin. Kaya ko siyang papaluhod dito. Humingi ng tawad sa buong baryo. Dalhin siya sa lugar ng pagbitay at patayin. Sige, hihintayin kita. Maghintay ka. Ipakita mo sa akin ang baryo. Nanakit at ginahasa ang mga taga-baryo. Arestuhin agad. Pagkatapos, ipadala sa akin ang pinuno. Bumukas na ang lambat. Depende kung maglalakas loob ang mga tao mo na sumulpot. Ang mga tao ko ay magdiriwang dito gamit ang manok at aso. Oo, tatay. Nagkataon lang na plano kong magdaos ng kasalan kasama si Julian dito. Magkakaroon tayo ng handaan dito. Ano, magkakaroon ng handaan dito? Ngayon ay ang ika-10 kaarawan ng matandang ito. Ito ay handaan ng diborsyo nila at ni Julian. Ginamit namin ang kanyang party ng diborsyo para gawin ang kasalan. Sa harap niya, ang pakiramdam ng pag-agaw ng babae mula sa kanyang mga kamay. Sobrang astig. Pagkatapos, kailangan mong tanungin si Julian kung payag siya. Payag-payag, Tito Chin, payag ako. Maaari ka bang pakasalan ng Chin Mansion? Ito ay isang magandang okasyon. Ang aming pamilyang fan ay gusto pa rin ito. Malaking okasyon ang makapagpakasal sa Chin Mansion. Gusto pa rin ng pamilya fan, hahaha. Pero may isang bagay. Ang anak nating babae ay nagpakasal kay Chin Xiao. Dapat may karangyaan iyon. Magpakasal dito mismo. Hindi ba sapat ang mga bisita?
Kulang ang mga bisita, madaling sabihin iyan, tinawagan ko ang 3,000 pan kong kaibigan na tumulong at ang mga malalaking amo na nag-aalaga sa akin. Narito ang pangkalahatang tagapamahala at tagapangulo. At kayo? Nagpakasal ang anak ko. Hindi ba kayo pwedeng bumati? Paggalang. Bilang paggalang, bilang paggalang, bilang paggalang. Bilang paggalang, kami bilang paggalang. Pakiusap, pakawalan mo na kami. Hanggat binibigyan mo ako ng ganitong karangyaan, bibigyan kita ng pagkakataong ito. Salamat, amo. Salamat, amo. Salamat, amo. Pero hindi pa napipirmahan ang divorce agreement ng matandang ito. Kung hindi niya pipirmahan ang divorce agreement. Kung gayon, ako at si Qin Xiao, walang paraan upang magsama ng matuwid, ito ay bigami. Lida Jiang, didiborsyo ba ang kasal na ito? Pipirmahan mo ba ang divorce agreement? Sinabi ko na ang anak mo ang hindi karapat-dapat sa akin. Wala akong interes sa kanya hanggat humihingi ng tawad ang buong pamilya mo sa akin. Pipirmahan ko agad ang divorce. Kung hindi, hintayin ko na lang ang mga anak na babae ng 4 na mayayamang pamilya na lumapit at mag-propose sa akin. Didiborsyo ko siya muli. Ang mayamang anak na babae ay magpo-propose sa'yo? Tama ba ang narinig ko? Nay, tama ang narinig mo. Ang lalaking ito ay walang hiya hanggang sa sukdulan. Kahit ang mga byuda sa baryong ito ay nandidiri sa kanya, ibalik ang 4 na anak na babae. Sa tingin ko, hindi siya karapat-dapat na magdala ng sapatos para sa 4 na anak na babae. 4 na anak na babae sa... Siya ay anak ng 4 na pangunahing pamilya. Ano ang ginagawa nila dito? Tama, ang anak na babae ng 4 na mayayamang pamilya. Hindi ba sila lahat ay mga gintong phoenix na nasa itaas? Ano ang ginagawa mo sa liblib na lugar na ito? Tiyak na pinapanood ang Axe Gang. Umabot na sa punto na ang mga dragon ay dumarating para purihin ako. Baka naman pumunta siya para mag-propose sa akin. Yang Master Qin, nasa akin ka pa, bawal kang mag-isip. Paumanhin po, sino si Ginoong Lida Jiang? Oo, ako nga. Ang anak na babae ng pamilya Chen mula sa 4 na pangunahing pamilya sa Longdu ay nakikipagkita kay Mr. Lee, ang anak na babae ng pamilya Zhou. Mula sa 4 na pamilya sa Longdu ay makikipagkita kay Mr. Lee, ang anak na babae ng pamilya Zhang. Mula sa 4 na pangunahing pamilya sa Longdu ay nakikipagkita kay Mr. Lee, ang anak na babae ng pamilya Chu. Mula sa 4 na pangunahing pamilya sa Longdu ay nagbibigay galang kay Mr. Lee. Walang anuman, nandito ka ba para makipag-blind date sa akin? Matandang baliw ito ang aking mga music kalukuhan na naman. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita sa pambubugbog. Anong klaseng pusa at aso ka? May karapatan ka bang magsalita dito? Bakit mo ako sinaktan? Hindi mo ba alam kung sino ako? Sino ka? Ako ang pinuno ng Axe Gang. Ang tatay ko ay si Qin Tianyang. Hindi, umalis ka. Oo, Ginoong Lee. Narinig kong binanggit ito ng tatay ko. Ikaw ang sumuporta sa aking pamilya Chu. Malaki ang iyong kabutihan sa aking pamilya Chu. Kaya lahat ng mga taong ito, naghanap ako ng benefactor. Gusto ko lang makipagtipan sa'yo. Pinapangahas kong mag-alok ng kasal. Sana isuportahan ito ni Ginoong Lee. Ang anak na babae ng pamilya Zhou ay humihingi rin ng pabor ni Ginoong Lee, hinding-hindi susuko. Ako, ang anak na babae ng pamilya Jiang, ay nais ding samahan si Ginoong Lee sa natitirang bahagi ng aking buhay. Pakisuyo rin kay Ginoong Lee na pumayag. Ang anak na babae ng pamilya Chen ay handa ring tumanda kasama si Ginoong Lee, magpakasal. Kayong lahat ay mga pambansang kagandahan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang lakas. Nabuhay na ako ng 10 taon. Hindi ako naging mapagpasyahan. Wala pa akong naranasan na ganito kahirap piliin ngayon. Ito ay talagang nagpapahiya sa akin ng kaunti. Kung gayon, meron akong mungkahe. Anong mungki? Kung hindi makapagpasya si Ginoong Lee sa ngayon, maaaring gumugol ng ilang oras kasama kaming 4. Tignan kung sino ang mas naakit ni Ginoong Lee sa oras na iyon. Mas gusto pa, nasa atin na kung magpapakasal tayo kay Ginoong Lee, manatiling magkasama habang buhay. Ano sa palagay mo, Ginoong Lee? Hindi iyon masamang ideya. Pwedeng subukan. Salamat, Ginoong Lee. Sabihin mo ulit, ang mga matatandang balo sa baryo ay hinahamak ako. Sabihin mo ulit, yung mga matandang balo sa nayon hinahamak ako. Ikaw na mahirap na matanda na umaasa sa pangangailangan, paano naman ako magugustuhan ng mga anak na babae ng 3 pamilya? Anong klaseng mga tao ba ang 4 na babaeng ito? Iyon ang babaeng gustong pakasalan ng lahat ng lalaki sa mundo. Imposibleng makita ka, matanda ka na. Isang matandang taga-bukid. Nakikita ko, naiintindihan ko na ang nangyayari.
Anong ibig mong sabihin? Tiyak na itong tao ang nag-imbita ng maraming mga awit para sa kanyang ika-sento kaarawan. Lahat sila ay mga artista. Sumama sa kanya sa isang dula. Tama nga. Dapat ganon. Gusto kitang hiwalayan. Kaya nahihiya ka. Inimbita mo ang mga taong ito para sumama sa iyo sa pag-arte. Para bigyang kasiyahan ang iyong kaawa-awang pagmamataas. Kayo ay isang grupo ng mga kaawa-awang clown. Nabubuhay pa rin kayo sa inyong sariling kamangmangan. Huwag maniwala na ako ay isang tunay na dragon. Tunay ka bang dragon? Nagmamayabang ka lang na ang anak mo ay Diyos ng digmaan. Maaari ba tayong magpadala ng mga tropa para protektahan ang nayon? Paano naman ang mga inilipat na sundalo? Paano naman ang paggalaw? Tanga ka ba talaga? Ang mga pumunta sa nayon para gumawa ng gulo ay matagal nang nahuli. Ano pa ang nangyayari? Tangang bagay. Anong ibig mong sabihin? Ang kapatid ko ay kinuha mo. Niloloko mo ba ako? Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Siyempre hindi. Kung may mangyari sa kapatid ko, kahit na magpadala ng pulis, tatawagan din nila ako sa lalong madaling panahon. Paano ngayon? Narinig mo ba ang tawag ko? Iyon ay dahil ang aking mga tao ay bumaril. Ang iyong mga tao ay wala man lang pagkakataong tumawag. Sige, tatawag na ako ngayon. Panoorin mo kung paano kita sasampalin sa mukha. Huwag na kayo mag-away. Nandito na ako. Huwag na kayong mag-away. Nandito na ako. Ito ba ang iyong nasasakupan? Sino ka? Anong ginawa mo sa kanya? Sino ako? Ang mga general ng Flying Dragon ay nagbibigay-pugay sa Diyos ng digmaan. Kumusta naman ang mga gangster? Para sa amin ng mga Special Forces, isang grupo ng mga hooligan, parang tokwa sa isang saglit. Napakagaling. Ang Axe Gang ay gumagawa ng kasamaan sa mga araw ng linggo, kawalan ng batas. Nandito tayo ngayon, tamang-tama para sa mga tao. Morning Biao. Anong nangyayari dito? Ginoong Chin, tapos na kami. Tapos na kaming lahat. Tapos na? Kaya anong nangyayari? Panginoong Chin, sila ay mga Special Forces. Sinira ang lahat ng aming mga kapatid. Lahat ay nasira. Paano nangyari? Ginoong Chin, ipinadala mo kami upang salakayin ang nayon. Pagdating namin sa nayon, lumabas sila dala ang mga baril. Sinira ang lahat ng aming mga kapatid. Ginoong Chin, lumaki na ako ng sobra. Hindi ko pa nakita ang eksenang iyon. At ang bala ay parang granizo. Ang aming mga kapatid ay pinatay lahat. Tatay. Kayong maliit na Special Forces team. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang bumaril at pumatay ayon sa gusto? Hindi lang kami bumaril ng mga tao, pero kung isang bandido ay isang masamang kriminal, ibang usapan na yan. Huwag kang pumunta. Binasag lang nila ito sa nayon. Magkamali ng kaunti ang kasalanan ay hindi pumapatay. Huwag mo akong bully. Hindi ko alam ang batas. Alam mo ang batas. Siyempre alam ko ang batas. Alam mo ang batas at nagpadala ka ng mga tao para sunugin ang mga bahay ng mga taga nayon. Binali mo ang batas. Sa tingin mo ba nasa itaas ka ng batas? Huwag kang magsalita ng marami sa akin. Nakikita kong may background ka nga, pero hindi rin ako vegetarian. Posible bang may background ka? Siyempre, matagal na akong kasama ng Axe Gang ito ay protektado ng Demon Temple. Ano ang Temple of Demons? At alam mo ba, yan ang trump card na naririnig ng buong mundo na parang kulog. Kahit ang Marshal ng Dragon Kingdom, lahat sila ay sumasamba sa Diablo na 9 na puntos. Teka, ano ang sinabi mo? Ang iyong Axe Gang ay kinupkop ng Temple of Demons. Ano sa tingin mo? Hindi ko gustong ibunyag ang pagkakakilanlang ito, pero sa tingin mo, kaya mo akong kurutin ng basta-basta. Papaalamin ko sa'yo kung sino talaga ako. Talaga, Itay? Ang taga-suporta ba ng pamilya natin ay ang Demon Temple? Oo, Temple of Demons, si Hallmaster Jiang ng Longcheng Hall, ang aming taga-suporta. Ang pamilya natin ay mayroon palang malakas na taga-suporta. Ang mga ito patay na kayo. Patay na patay. Ngayon, wala akong pakialam kung sino ka lumuhod at humingi ka agad ng tawad, baliin ang iyong mga binti, sariling pagduduklaw. Kung hindi, tatawagan ko si Hallmaster Jiang. Mamamatay kayong lahat. Mabuti, tawagan mo na lang si Jiang Tang Master. At ngayon, aayusin ko na ang utang sa pagitan natin. Anak. Ang usungin Axe Gang ay may control sa Dragon City. Mag-issue agad ng utos. Sa Kwanlong City, arestuhin ang Axe Gang. Siyasatin ang mga nakaraang krimen. Lahat ay parurusahan ng mahigpit. Agad na isagawa ang kumpletong utos ng pagbuksa sa Axe Gang. Napakawalang hiya mo. Wala akong pakialam kahit sa Demon Temple. Tatawagan ko si Lord Jiang ngayon din. Makikita ko kung paano ka mamamatay. Sige, tawagan mo. Bilisan mo at tawagan siya. Laban. Sino ba ang takot? Hallmaster Jiang, ako si Tian Yang. Anong tawag sa grupong ito? Akala mo ba marunong kang magbaril? Upang lipulin ang ating Axe Gang. Sinabi pa niya na hindi niya pinapansin ang Demon Temple. Hoy, sige. Hihintayin kita. Darating si Hallmaster Jiang. Makikita ko kung paano ka mamamatay. Naghihintay ako. Wala pa akong nakitang brutal sa buong buhay ko. Sana ngayon ay may makilala ako.
Si Lauli ba iyon? Maayos ba ang pamilya natin? Kung nag-aalala ka, tumawag ka lang at magtanong. Kumusta, matanda? Hoy, matanda, napatay na ba ang apoy sa baryo natin? Patay na. Napakaraming bayani. Hindi lang nila tinulungan tayong apulahin ang apoy, tinulungan din nila tayong hulihin ang mga kriminal na nagsindi ng apoy. Nahuli lahat. Napakagaling talaga. Magaling, Lauli. Maraming salamat. Para saan mo ako pinasasalamatan? Ako dapat ang magpasalamat sa iyo. Ikaw at ang mga taga na yon ay dahil sa akin lahat para maging sanhi ng sakunang ito. Pero hindi lang iyon na hindi ka namin pinagkakatiwalaan at pinipilit kita. Huwag kang masaktan. Alam kong hindi kita sinisisi kahit ano. At gaya ng sinabi ng anak ko, ang pagkawala dahil sa apoy sa nayon ay pananagutan ko lahat. Ng aking anak, magtayo ng bagong bahay para sa lahat. Lauli, totoo ba ang sinabi mo? Siyempre totoo. Maglolokohan ba ako sa iyo tungkol dito? Ang yabang mo! Lumabas ka nang hindi tumitingin sa salamin. Akala mo ba ay isa kang mahiwagang pamilya? Nakatira ako sa bahay na putik ang pader at nagtatayo ng bagong bahay para sa iba. Sino ka ba? Sa loob ng 3 taon na kasal tayo, hindi man lang ako nakakain ng 4 na ulam. Ano ang kaya mong gawin para magtayo ng bahay para sa iba? Bush, anong pawayaan ang magagawa ko para makatulong sa pagtatayo ng bahay? Nakalimutan mo na sinabi ko na ang pamilya mong fan ay mayroon na ngayon dahil sa akin. Naaalala ko na marunong kang magpasalamat sa suportang natanggap mo. Ano, sinabi mo na sinusuportahan mo ang pamilya naming fan? Oh, isang biro lang yan. Ikaw mismo ay isang mahirap na pamilya. Sinabi mo rin na sinusuportahan mo ang pamilya naming fan. Uy, wala ka bang hiya? Siya ay isang mahirap na pamilya. Ano ang karapatan niyang magyabang? Kung gusto niya talaga ng hiya, maaari siyang sumunod sa'yo. Mag-imbita ng maraming aktor para umarte. Aray! Mga walang utang na loob. Ang galing. Dahil wala kayong moralidad, hindi nyo kayang magkaroon ng luho na ito. Babaliin ko kayo sa dating estado, panatilihin kayong mahirap. Agad na utusan ang pamilyang fan na bumagsak. Oh, agad na kanselahin ang lahat ng order para sa pamilya fan. Ano, sinira ang lahat ng order ng aking pamilya fan? Niloloko mo ako? Alam mo ba na ang pamilya fan ko ay isa ng grupong kumpanya? 8 sektor ng negosyo. Pinansyal, construction, medical, entertainment, pati na edukasyon. Kahit partner ka ko sa isang sektor, paano mo nasira ang lahat ng order ko? Pabagsakin mo ako? Sa tingin mo imposible? Dahil hindi mo alam, ibinigay ko ang lahat ng order mo sa 8 pangunahing plato. Patawad? Ibinigay mo? Namamatay ako sa kakatawa. Alam mo ba kung sino ang marangal na tao na talagang nagpaangat sa pamilya fan ko? Sino? Ang emperador ng Emperor Group. Oh, ganun ba? Alam mo ba kung sino ako? Hindi ka ba isang nagtitinda lang sa kalsada? Sino ka pa ba? Ako ang CEO ng The King Group at ang tatay ko ang chairperson ng Sai Huang Group. Ang titulo ay Emperor. Patawad? Ikaw ba ang CEO ng Financial Emperor Group? Ang tatay mo ang chairperson? Ang emperador ba ng kayamanan? Namamatay talaga ako sa kakatawa. Alam mo ba kung anong klase ng karakter ang emperador? Iyon ay isang alamat na nasa tuktok ng mundo. Ang dragon, nakikita ang ulo pero hindi ang buntot. Ang buong mundo ay maihahambing dito maliban kay Lord Demon God, kilala bilang ang walang kapantay na dobling pagmamalaki. Walang makakapantay. Ano ang tatay mo? Naglakas loob na tawagin ng emperador. Baliw ang mag-amang ito. Paano mo nagawang magpanggap na emperador? Kung ito ay malaman ng mga tao ng Kai Huang Group, mamamatay sila agad. Oo, tatawag ako ng hukom agad upang hulihin kayo. Nagbintang ang mag-ama. Suntukin na! Ginalit mo ang sugo ng emperador. Hayaan ang emperador na mag-utos sa Panginoon na patayin sila. Tatawag ako agad. Ang emperador. May tao dito na nagpapanggap na emperador. Halika at harapin. Ang mayamang maharlikang pamilya? May isang tao dito na nagpapanggap na emperador. Halika at harapin sila agad. Sige, magaling. Bilisan mo! Wala kayong swerte. Master Kai Huangshi kilalanin ng anak kong babae. Siya ay nakikipaghiwalay sa isang matandang tulad mo ngayon. Dumating dito para tumulong. Darating na. Talaga? Dumating ba ang emperador para tulungan ako? Oo, o kung paano sasabihin, ang emperador ng kayamanan ay isang maharlikang tao ng aming pamilya fan. Ang aming pamilya fan ay masinsinan, ngunit siya ang tumulong sa pag-aayos nito. Oo, itong mayamang emperador. Sila ay simpleng muling isinilang na mga magulang ng aming pamilya fan. At ikaw ay isang kahihiyan sa aking pamilya fan. Huwag mag-alala. Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Ako ba ay isang kahihiyan sa inyong pamilya fan? Lau Fan, may kinalaman ba talaga ang iyong pamilya sa emperador ng kayamanan? Siyempre. Napakagaling. Uy, kayo ay umaasa sa Kai Huang Group. Kami ay umaasa sa templo ng mga demonyo. Ito ang rurok ng kapangyarihan ngayon. Kung ikaw at ako ay magpakasal, tataas tayo sa tuktok ng mayayaman at makapangyarihan. Tiyak ba iyan? Maghintay ka lang sa pagdating ng emperador. Nahuli ang peking ama at anak, batang babae at Qinxiao. Maaari silang magpakasal agad at sama-samang ipagdiwang ang buong mundo.
Mahusay, maghintay sa pagdating ng sugo ng emperador. Gusto ko siyang tulungan na pagbawalan ang 4 na pangunahing pamilya. Hayaan ang mga anak na babae ng 4 na dakilang pamilya na maging alipin ko. Iulat ang puot ng sampal kanina. Pwede. Huwag mag-alala. Maghintay sa pagdating ng emperador. Agad, matutulungan ko si Qin Shao na mailabas ang kanyang galit. Ha ha ha. Dumating na ang emperador. Ang mga tao ba mula sa Kai Huang Group ang nandito? Nakilala ko na ang mga executive ng Financial Emperor Group. Ang sugo ng emperador, nandito ka na. Sino ang nagpapanggap, Lord Jai Huang? Ito ang mag-ama. Ang emperor ng kayamanan, sila iyon. Magsalita ka kaagad. Ipinagbawal sila ng buong industriya. Hindi na sila makahanap ng trabaho. Buisit. Emperor ng kayamanan, bakit mo ako sinaktan? Hindi mo alam kung bakit kita sinaktan. Sinabi mong nagdusa ang anak mong babae. Ginahasa rin siya ng isang matandang pervert. Siya ba ang naghahangad ng diborsyo? Oo, siya iyon. Hindi lang niya pinagdusa ang anak ko, kasama siya. Hindi pa sila nagdiborsyo. Ipinilit niya na mamatay ang anak ko para sa kanya. Nakakabaliw. Galit ang Diyos sa tao. Emperor ng kayamanan, bakit mo na naman ako sinaktan? Emperor ng kayamanan. Maliwanag na inapi ako ng matandang lalaki. Bakit mo sinaktan ang tatay ko? Hindi lang siya ang sinaktan ko, pati ikaw ngayon. Ang emperador ng kayamanan, bakit? Ano bang mali namin? Talaga bang hindi mo alam kung ano ang mali mo? Pakiusap, tanungin din ang emperador na linawin ito. Mali ka. Napagkakamalan ng dragon na uod. Binabaliktad ang itim at puti. Nagtatapon ng maruming tubig sa mabubuting tao. 3 pagkakamali ay gagantihan. Napagkakamalan ng benefactor na kaaway. Ngayon, alam mo na ba kung bakit kita hinampas? Hindi mo pa rin ba maintindihan? Ang emperador ng kayamanan. Ano ang bulag? Baliktad ang itim at puti. Wala kami niyan. Tinulungan mo kami. Naalala naming lahat. Huwag maging walang utang na loob. Walang pag-asa tanga. Ang espesyal na sugo ng Dragon City ng Kai Huang Group ay nagbibigay-pugay kay Kai Huang. Kilalanin ang CEO. Lord Kai Huang. Ngayon naniniwala ka na ako ang sumusuporta sa pamilya fund mo, di ba? Kung ikaw talaga ang emperador, paano ka nakatira sa probinsya? Nakatira sa napakasimpleng bahay, namumuhay ng napakasimple. Ang tunay na mahihirap lang ang nagnanais ng magagandang damit at mamahaling pagkain. At ang mga nasa karangyaan, matagal na silang walang pakialam sa magagandang damit at mamahaling pagkain. Gusto lang ang kalikasan. Gusto ko lang ng kalayaan. Naiintindihan mo ba? Kung ikaw talaga ang emperador, paano mo ako mapapakasalan? Hindi ka talaga pumasok sa paningin ko. Sa libu-libong babaeng sumasamba sa akin, hindi ka man lang isang butil ng buhangin. Pero itinago ko ang aking pagkatao at iniligtas ka, hindi mo hinamak ang aking pamilya. Hindi mo nagustuhan ang aking edad? Gantihan mo lang ang kabutihan at labis akong naantig. Ang mga tao ay dumarating at umaalis sa mundong ito. Karamihan ay hinahabol ang kasikatan at kayamanan. Mayroon pa ring ilang tao na hindi tumitingin sa kaginhawaan. Sundin ang iyong puso, nararamdaman ko ang iyong pasasalamat. Karapat-dapat sa magandang buhay, kaya gumawa ako ng exception para pakasalan ka. Dahil ayaw kong ibunyag ang aking pagkatao, hayaan ang 3 kamag-anak at 6 na asawa na pumunta sa pintuan. Kaya palihim lang kita sinusuportahan. Ang hindi ko inaasahan ay, hindi ka makatakas sa pakinabang pagkatapos ng lahat. Kapag yumaman ka, nagiging makapangyarihan ka. Nakalimutan mo ang iyong orihinal na kabutihan. Nagpapakita ng mga pangil na pangit kaya makatuwiran na masisira ka ngayon. Ano? Tapos na. Tay, anong nangyayari sa'yo? Mga kasosyo sa siyam na sektor ng negosyo, nagdeklara rin na puputulin ang pakikipagtulungan sa amin. Nagpadala ang Longcheng Chamber of Commerce ng liham na nagbabawal sa Pamilya Fan. Kapag nag-bankrupt ang Pamilya Fan, walang paraan palabas. Ikaw ba ang gumawa niyan? Anong tono ang ginagamit mo sa pakikipag-usap sa emperador? Pasensya na kamahalan, pasensya na nakalimutan ko ang iyong pagkatao. Oh, kamahalan kami ay bulag, hindi ka kilala. Marami ka, pabayaan mo kami. Ngayon, kinikilala mo pa ba ako bilang manugang? Diborsyuhin mo pa ba ako? Kilalanin, hindi siya diborsyado. Pwede nating gawing manugang ang emperador. Masuwerte tayo. Usok sa mga libingan? Oo. Nandito ako. Hindi ko ididiborsyo ang kasal na ito. Ikaw ang pinakamalakas na lalaking nakilala ko. Ang aking pinakamahusay na tugma. Fan Julian, anong sinasabi mo? Nakalimutan mo bang pumayag kang hiwalayan siya? Kasal ka ba sa akin? Tumahimik ka. Sino ka ba sa tingin mo? Siya ang emperador ng kayamanan. Ang pinakamayamang tao sa mundo. Ano ka? Tay, nakalimutan mo. Nasa sinapupunan mo na ang anak ko. Ano ngayon? Pwede ko siyang patayin gamit ang isang tableta. Anong kinalaman mo dyan? Huwag mong subukan.
Iyan ang angka ng pamilya Chin. Pwede mo bang patayin yan? Makikipag-away ako sa pamilya fan mo. Tatay, magsalita ka. Iyan ang anak ko. Nasunog na sa sinapupunan niya ang insenso ng pamilya Chin. Huwag mo siyang hayaang makasama ng ibang lalaki. Sabi ko, anak, naipit ba yung utak mo sa pinto? Sa kapangyarihan ng pamilya Chin, anong klaseng babae ang hindi kailangang mag-asawang muli? Hindi pareho sa kanya. Magsaya ka na lang. Siya lang gusto ko. Kalimutan mo na, napakabuti ng asawa ko. Paano ako makakasama mo? Tama, asawa, ano ba siya? Karapat dapat bang ikumpara sa'yo? O mas magaling ba ang dating manugang natin? Mas maaasahan. Huwag niyo na banggitin. Ituloy na natin ang pagbibigay sa manugang natin ng ika-astiniyang kaarawan. Magdiwang tayong lahat. Magsaya kayo. Manugang ng emperador, ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo sa manugang ng emperador? Sa tingin ko, sumasang-ayon na ako sa iyong kasunduan sa diborsyo. Maaari ka nang umalis. Manugang, hindi ba tayo nagkasundo na huwag magdiborsyo? Hindi mo yan magagawa. Kung tutuusin, 3 taon na tayong magkasama asawa, pwede bang tumigil ka sa ginagawa mo? Siguradong magiging maayos ang buhay natin sa hinaharap. Susunod ako sa'yo. Lumayas ka. Basta't ipapangako mong hindi mo ako didiborsyuhin, sasabihin ko sa'yo ang isang malaking lihim. Malaking lihim. Anong malaking lihim? Yan ay isang malaking lihim. Hindi ba't patuloy kang naghahanap kung nasa ng iyong hangal na anak? Basta't ipapangako mong hindi mo ako didiborsyuhin, sasabihin ko sa'yo kung nasa ng anak mo. Ano? Alam mo ba kung nasaan si Xiaohai? Fan Yulian, maglakas loob ka na magsalita ng walang katotohanan. Papatayin kita. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Hindi ko alam. Hindi ko kilala ang anak mo. Wala akong ginawa. Mas mabuti kung hindi, kung ito ay pababayaan kitang mamatay nang walang natitira pang abo. Nasaan ang anak? Basta't ipapangako mong hindi mo ako didiborsyuhin at patuloy na suportahan ang pamilya naming fan. Sasabihin ko sa'yo kung nasa ng anak mo. Yulian. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Sabihin, nasaan ang anak ko? Hindi ka kwalipikado makipagtawaran sa akin. Sabihin mo, nasaan ang anak ko? Master Chen, iligtas mo ako. Matandang bagay, pakawalan mo siya. Kung hindi, tatawag ang tatay ko ng tao para patayin ka. Sino ang puputulin mo? Tatay, sinaktan niya ako ulit. Bata, huwag mong isiping magaling ka sa militar. Hintaying dumating si Hallmaster Jiang. Kahit na ang tatay mo ay emperador, parehas lang ang kamatayan. Hinihintay ko siya. Kung hindi siya darating, wala ka man lang bangkay. Sabihin mo sa akin, nasaan ang anak ko? Anak na babae. Kung alam mo, bilisan mo at sabihin sa emperador. Kung mangahas siyang magsalita, patay siya. Ang galing. Mukhang alam mo. Matandang baliw? Wala akong alam. Huwag kang pumunta rito. Mangahas kang hawakan ng anak ko. Pababayaan ko si Hallmaster Jiang na sirain ka. Ang taong gusto kong galawin, kahit si Yama ay hindi makakapigil. Anak. Sabihin mo, nasaan ang anak ko? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Hindi mo alam, di ba? Babaliin ko ang 206 buto sa katawan mo. Anak. Sasabihin ko. Sabihin, nasaan ang anak ko? Sabihin mo, nasaan ang anak ko? Sabi ko, umiiral. Xiaohai. Xiaohai, Xiaohai. Xiaohai, Xiaohai. 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 Ha 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 ha, sino ang pumatay sa anak ko? Matanda, huwag kang pumunta dito. Hindi ako tatay. Iligtas mo ako. Tatay, tulungan mo ako. Hindi, huwag saktan ng anak ko. Ang anak mo ay isang anak. Hindi ba anak ang anak ko? Gumulong. Sino ang pumatay sa anak ko? Pumunta ka rito at lumuhod para sa akin. Aminin mong nagkamali ako. Gagawin ko ang buhay niya na mas masahol pa sa kamatayan. Magsisi siya sa pagiging tao. I-lockdown ang lugar para sa akin. Nang wala ang utos ko, walang sino man ang makakalabas. Oo. Sabihin, pinatay mo ba ang anak mo? Pinatay mo ba ang anak ko? Hindi ako. Talagang hindi ako.
Kalad ka rin mo siya papunta sa akin. Kalad ka rin mo rin itong puta sa akin. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sabihin, paano namatay ang anak ko? Sabihin mo. Sinabi ko, siya ang gumawa. Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Papatayin kita. Sabihin, bakit mo pinatay ang anak ko? Hindi ako, talagang hindi ako. Hindi ka iiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Tatay, tulungan mo ako. Matandang bagay. Pakawalan mo na ang anak ko. Kung hindi, darating si Hallmaster Jiang at papatayin ka. Lumuhod ka para sa akin. Napakamaringal. Paano mo nagawang pilitin ang mga tao na lumuhod? Hallmaster Jiang, dumating ka na sa wakas. Sino ang maglakas loob na hawakan ang mga taong protektado ng aking Demon Temple? Sinasabi mo na siya ay isang taong protektado ng iyong Demon Temple. Siyempre, kung gayon alam mo. Ano ang mga patakaran ng templo? Ano ang mga patakaran ng templo? Anong pakialam mo? Sino ka? Paano mo ako masasabi sa ganyang tono? Alam mo ba kung sino ako? Mapagmataas. Isang simpleng hallmaster ng Devil Temple ang naglakas loob na maging sobrang gahaman. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Isang simpleng hallmaster ng Demon Temple. Bakit mas malakas ka sa akin? Siya ang hallmaster ng iyong Demon Temple. Tagapagtatag ng Kaiwang Group, kilala bilang Lord Demon God, Lord Dark Knight Wealth Emperor. Sinasabi mo na siya ang Dark Knight Monarch. Paano? Hindi ba ito mukhang? Oo, sobrang magkatulad. Mga damit mo lang. Tinatayang nagkakahalaga ng 100 yuan sa kabuuan. Hallmaster Jiang, siya ang emperador ng kayamanan. Siya talaga ang emperador. Kinansela niya ang lahat ng order ng pamilya Fan sa isang salita. Nakita ko ito ng aking mga mata. Eh ano kung siya ang Dark Knight Monarch? Paano ito magiging mas malakas kaysa sa ating Demon Temple? Paano? Gusto mo pa bang makipagkompetensya sa ating Demon Temple? Hindi ako naglalakas loob na makipagalitan sa Demon Temple. Ngunit narinig ko na ang mga Diyos at demonyo ay walang takot, makamit ang katarungan. At hinihiling ko sa iyo na lutasin ang isang kaso ng pagpatay para sa akin. Paano? Hayaan ninyong ako ang magsara ng kaso ng pagpatay. Anong kaso ng pagpatay? Pinatay niya ang anak ko. Paano haharapin ito? Hindi, Hallmaster Jiang. Nag-frame siya. Hindi ko pinatay ang anak niya. Lahat ay paninirang puri niya. Wala akong pakialam kung pumatay ako o hindi. Pakawalan muna. Narito ang Hallmaster. Pinapaluhod mo ang mga tao dito. Hindi mo ba pinapansin ang Hallmaster na ito at ang Demon Temple? Mapangahas, ikaw. Sige, tingnan natin kung paano siya masisira. Akala ko ang galing mo. Nakilala mo ang Demon Temple at si Hallmaster Jiang. Baka mas mabuti pang maging mahina ka. Lahat pakawalan na. Putulin na. Anong putol? Sinabi mo na pinatay ni Chinhu ang anak mo. Nasaan ang ebidensya? Narito ang bangkay ng anak ko. Anong ebidensya ang gusto mo? Narito ang anak mo. Mapapatunayan mo bang si Chinhu ang pumatay? Ito ay isang saksi. Nakita niyang pinatay ni Chinhu ang anak ko. Hindi, kalokohan niya yon. Buwisit, maglakas loob ka pang magsalita ng kalokohan. Ipapapatay kita kay Hallmaster Jiang. Sinabi mo na pinatay ni Chinhu ang anak niya. Mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti para sa akin. Plano kong tanggapin si Chinhu bilang anak na inaanak. Wala akong nakita. Hindi pumatay si Chin Xiao ng sinuman. Wala siyang pinatay. Narinig mo ba yon, matanda? Inakusahan mo ang aking inaanak. Anong krimen? Ako ang nag-frame. Narito ang bangkay ng anak mo. Sinasabi mong ako ang nag-frame nito? Paano namatay ang anak mo? Iyan ang problema mo. Pero hindi mo pwedeng akusahan ang aking inaanak. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa aking inaanak. Kung hindi, arestuhin kita at pumunta sa templo ng demonyo para humingi ng tawad. Dalhin mo ako pabalik sa templo ng mga demonyo. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko na ikaw ang emperador ng kayamanan. Eh ano? Ang aking templo ng demonyo ay may mga puwersa sa buong mundo. Ilang mga higanting pinansyal sa harap ng aming templo ng mga demonyo, silang lahat ay yumuyuko. At ano ka? Mayroon kang 3 segundo. Lumuhod at humingi ng tawad sa aking inaanak o gagawin kitang bangkarota. Hindi pwede. Paluhudin mo siya. Masyadong mura para sa kanya. Ibabaon ko siya ng buhay. Ilibing siya kasama ang kanyang tangang anak. Sabihin mo ulit? Ninong, iligtas mo ako. Grabe ka, paano mo nagawang saktan ang aking inaanak sa harap ko? Nasaan ang bantay ng demonyo? Oh. Binugbog ng lalaking ito ang aking inaanak. Nilalait mo ako at ang templo ng demonyo. Ibigay mo ang batas dito mismo. Oo. Sino ang may lakas ng loob na gumalaw?
Barilin mo kung may lakas ka ng loob na barilin ngayon. May lakas ka ba ng loob na maging kaaway ng aking templo ng demonyo? Lakas loob ka ba? Hindi mo ba iniisip iyon? Lakas loob? Sige, barilin mo. Tatay, bakit mo talaga pinaputok? Sobrang yabang niya. Hindi ka ba dapat pumutok? Pero sobrang lakas ng Demon Temple. Hindi kaya ng Kai Huang group natin na makipag-away sa kanila. Puot ng Demon God. Dugo sa 100 hakbang. Malaking gulo ka sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng lahat, ikaw ay isa ring 9-star warlord. May tapang ka ba? Hindi ito usapin ng tapang. Alam ko ang lakas ng Demon Temple. Kaya dapat nating isaalang-alang ang buong sitwasyon. Maging regular na hukbo o mga mersenaryo. Bigyan siya ng sapat na galang. At sinasabing, ang personal na kakayahan ng Demon God ay umabot na sa antas ng perpektong master. Nakakatakot talaga. Huwag kang matakot. Kapag bumagsak ang langit, ako ang sasalo para sa iyo. Bigyan kita ng tinidor. Papatayin kita sa pambubugbog ngayon. Ano pang ginagawa mo? Ang Demon God Sword Chi ay papatay sa kanya para sa akin. Sino ang mga has gumalaw? Utos ng demon. Utos ng demonyo. Utos ng demonyo. Ano? Utos ng demonyo? Tatay, bakit meron ka ng utos ng demonyo? Siyempre ako ang demonyo. Paano naman? Hindi ba ikaw ang emperador? Bakit ka naging demonyong Diyos muli? Ang tao ay maraming mukha, maraming pagkakakilanlan. Bakit kakaiba iyon? Ngayon alam mo na kung sino ako. Imposible iyan. Panginoong demonyo ang dragon. Nakikita ang ulo, pero hindi ang buntot. Paano kang naging Panginoong Diyos ng demonyo? Ikaw ay nagpapanggap, peke mo ang token na ito. Tingnan mong mabuti. Diamante, ito ba ang tanging peke sa mundo? Talaga, paano ito magiging totoo? Totoo iyon. Posible bang pinulot iyon ng ninong? Eksakto, siya ang emperador. Paano ito magiging Panginoong Diyos ng demonyo? Tiyak na pinulot ang token na ito. Alam mo ba, ang paggamit ng utos ng Diyos ng demonyo upang magpanggap na Panginoong Diyos ng demonyo ay isang kasalanang may parusang kamatayan. Hahaha, hindi ka umiiyak hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Papatayin kita ngayon. Bibigyan kita ng 10 minuto para pumunta sa lugar ko. Babasagin ko ang binti mo pagdating ng 1 minuto. Anak, oras na. Oh. Pagod na ako. Dalhan mo ako ng upuan. Nandito ako ngayon para sa mga Diyos ng ahas. Linawin mo ang account na ito. Kayong 3, pumunta rito. Lumuhod kayo sa harap ko at pakinggan ang aking hatol. Hindi ka pani-paniwala bago mo patunayan na ikaw ay isang Diyos ng demonyo. Anong kwalifikasyon ang mayroon ka para ako ay lumuhod para sa iyo? Hanggat napaluhod kita, kahit ako ay demonyo o hindi, kailangan mong lumuhod. Kung hindi ka luluhod, pipilitin kitang lumuhod. Gusto ba ninyong dalawa na gawin ko ito? Hindi ako na mismo gagawa. Ginoong Kai Huang, mali ako. Nakikiusap ako na patawarin mo ako. Sabihin mo sa akin, pinatay mo ba ang aking anak? Hindi, talagang hindi. Halika at lumuhod para sa akin. Bakit hindi ko pinatay ang iyong anak? Bakit ako dapat lumuhod? Ang masasama ay dapat lumuhod at magsisi. Sinabi ko sa iyo na pumunta at lumuhod. Naiintindihan mo ba? Gusto mo bang gawin ko ito? Sabihin mo sa akin kung paano mo nalaman na pinatay niya ang anak. Sabihin mo. Paano mo nalaman na pinatay niya ang anak ko? Sabihin mo. Sabihin mo o hindi? Sasabihin ko. Oo. Nung niloko ko si Chin Jr. Tapos nakasalubong namin si Xiaohai. Natatakot ako na sasabihin ni Xiaohai iyon. Patayin siya at patahimikin, di ba? Oo. Pero pinigilan ko siya. Sabihin sa kanya na huwag pumatay. Pero hindi siya nakikinig sa akin. Wisit, ano pa ang sasabihin mo ngayon? Lord Chai Huang, mali ako. Nakikiusap ako na patawarin mo ako. Pinatay mo ang anak ko. Papatawarin kita? Sino ang nagturo sa isang tangang tulad mo? Hindi mo ba alam na sa batas, dapat magbayad ang pumatay? Mali ako. Nakikiusap ako na patawarin mo ako. Gusto kitang alagaan sa iyong pagtanda. Magiging anak kita. Pwede kang maging apo. Karapat dapat ka rin. Anak, gumapang ka at lumuhod sa harap ng anak ko. Magsunong ka sa anak ko ng 10,000 beses. Kulang ng 1, babaliin ko ang buto mo. Susunong ako. Ikaw din, pumunta ka at magsunong sa anak ko. Hindi ko pinatay ang anak mo. Bakit ako dapat magsunod? Kumatok ako. Anak, Tay, pasensya na kahit na si Tay ay walang kapantay sa mundo. Pero hindi kita mapoprotektahan. Pero huwag kang mag-alala. Ang taong nanakit sa'yo, magugulo ang tulog ko kung ipapadala ko siya sa impyerno.
Nag-time ako ng 10 minuto at tapos na. Kumusta naman ang tinawagan mo? Tapos na ba ang 10 minuto? Oo, lumipas na. Mukhang babaliin ko ang buto niya. Tigilan mo na ang pagpapanggap, ikaw ay isang impostor. Dahil hindi mo matawagan si Lord Tianwang, tatawagan ko si Lord Tianwang para alagaan ka. Naghihintay ako na tawagan mo. Sige. Maghintay ka. Lord Tianwang, nandito ang isang lalaking nagngangalang emperador ng kayamanan. Naglakas loob na hamunin ang ating Demon Temple. Nasaktan din niya ang ating mga tao. Bilisan mo at magdala ng tao para linisin siya. Kung hindi, masisira ang reputasyon ng ating Demon Temple. Matandang lalaki. Hintay ng hari na dumating. Patay ka na. Hallmaster, darating ba talaga si Lord Tianwang? Siyempre, si Lord Tianwang ay nagtatrabaho sa malapit. Sinabi na darating agad. At si Lord Tianwang ay isang master sa rurok ng Transformation Realm. Iimpake ang kanilang maliliit na baril at kanyon. Parang pagkurot ng bata hanggang mamatay. Buti naman, magaling. Hintayin ang hari na dumating. Hayaan siyang tumulong na patayin itong lalaki. Ipaghiganti mo kami. Ang laking baboy na patay na hindi takot sa kumukulong tubig. Anak, hilahin mo siya rito at lumuhod at yumukod. Putulin ang ulo niya nang hindi yumukod. Ibigay mo sa akin ang nakaraan. Dumating si Panginoong Tianwang. Panginoong Tianwang, narito ka. Bilisan mo at ipagtanggol ang dangal ng ating templo ng demonyo. Sino ang may lakas ng loob na sirain ang dangal ng templo ng demonyo? Ang emperador ay umaasa sa kanyang sariling kayamanan. Talagang hindi niya sineseryoso ang ating templo ng demonyo. Wala siyang lakas ng loob na baliwalain ang templo ng demonyo. Wala akong pakialam kung anong uri ng emperador o hari. Puputulin siya hanggang buto ngayon. Paano ang mga tao? Iyan siya, matandang bastardo. Kunin ang utos ng Diyos ng demonyo at magpanggap na Panginoong Diyos ng demonyo. Umasa ka sa sarili mong pera, papaluhod at yumukod mo na lang ang mga tao. Ito ay baliw. Nakikiusap ako sa hari na wasakin ito. Ano, tinanong mo akong patayin siya? Oh, iyan siya. Umasa ka sa sarili mong pera, papaluhod at yumukod lang sa mga tao ng basta-basta. Bastardo. Bakit ako sinasaktan ng hari? Hindi mo alam. Bakit kita sinaktan? Talagang hindi ko alam. Isipin mo ako muli. Talagang hindi ko alam. Mangyaring ipahayag din. Anak ng puta. Ang ginintuang hari ng palasyo ng Diyos ng demonyo ay nagbibigay pugay sa Diyos ng demonyo. Ang ginintuang hari ng Demon God Palace ay nagbibigay pugay sa Demon God. Talaga siyang demonyo. Siya pala talaga ang Panginoong Demon God. Siya ang Diyos demonyo at emperador din. Ano bang nangyayari? Talaga siyang demonyo. Ngayon sasabihin mo sa akin, nagpapanggap ba ako? Panginoong demonyo, wala akong mga mata. Hindi kita kilala. Patawarin mo ako. Hindi mo ako kilala, hindi kasalanan. Dahil napakaraming tao sa mundo na hindi ako kilala. Akala mo nagpapanggap ako. Okay lang na gusto mo akong arestuhin. Pero nagpasya pa rin akong papatayin ka. At alam mo ba kung bakit? Hindi ko talaga alam. Pakilinaw naman, Panginoong Demon God. Sobrang sama mo ay kalimutan ng mga patakaran ng Demon God Palace, Demon Temple God at Demon Fearless makuha ang hustisya. Nasa pangalan ka ng templo ng demonyo, mapang-apitakpan ang mamamatay tao buhay ng tao. Karapat-dapat kang mamatay, hindi mapapatawad ang kasalanan. Panginoon, ano bang kasuklam-suklam na bagay ang ginawa niya para magalit ka ng ganito? Nakikita mo ba ang bangkay mo rito? Siya ang anak ko. Ano? Sinong matapang? Paano mo napatay ang anak mo? Siya iyon. Ano? Paano niya pinatay ang anak mo? Panginoong demonyo, mali ba ito? Si Chinhu ang pumatay sa iyong anak. Paano mo masasabi na ako yon? Hindi mo alam kung paano ikaw. Hindi ko alam. Ngayon, tatanungin kita. Pinatay ba niya ang aking anak? Oh, si Chinhu ang pumatay. Sino ang nagpalaki sa kanya ng mali? Ginagawa siyang masama. Nasasayang ang buhay sa bawat sandali. Ang tatay niya, nagwawala dahil sa kapangyarihan ng Axe Gang. Pinalayaw siya. Sabi mo nga ang kanyang kasamaan. Sanay na ang tatay niya. Tatanungin kita ulit ang kasamaan ng tatay niya. Sino ang lumaban sa masamang labanan ng Axe Gang? Wala nang sasabihin. Puputulin ko ang iyong dila. Ako iyon. Tama. Si Qin Tianyang ang nagtatag ng Axe Gang. Nagahari sa Dragon City, kilala bilang emperador ng ilalim ng lupa, lahat ng kasamaan. Ito ay tiyak dahil sa iyong proteksyon bilang Hallmaster ng Demon God Hall. Kung hindi dahil sa iyong proteksyon, maaari ba silang maging ganito kawalang hiya? May lakas ba siya ng loob na patayin ang aking anak? Ngayon sinasabi ko na ikaw ang pumatay sa aking anak. May problema ba? Panginoong demonyo. Nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Naguluhan ako sandali.
Ikaw ay anak ng puta. Papatayin kita. Teka, ako mismo ang gagawa. Gagawin ko ito ng mag-isa. Oh. Nakita mo ba? Lahat dahil sa'yo. Nawala ko ang aking anak, ang paborito kong anak, noong siya ay 3 taong gulang. Dahil nagpunta ako sa ibang bansa. Walang oras na makasama siya. Pinahintulutan siyang mahulog mula sa bundok. Pinsala sa utak, naging tanga. Ang kanyang ina ay hindi kinaya ang dagok. Atake sa puso. Kaya magretiro. Iwanan ang mga dating kaluwalhatian. Gusto ko lang siyang makasama. Maramdaman niya ang pagmamahal ng isang ama. Hindi ko inaasahan na masisira ito ng mga bastos na tulad ninyo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang puso ko? Kahit na ako ay nakatayo sa itaas ng bilyong tao. May pinakamataas na kaluwalhatian. Ngunit nawala ko ang aking anak. Ito ang magiging walang hanggang pagsisisi ko. Ang pagsisising ito ay hindi sapat kahit nasa iyong buhay. Ipapadala kita sa impyerno ngayon upang magsisi para sa aking anak. Sa sandaling ito, sabihin mo sa akin kung ano ang iniisip mo. Panginoong demonyo, mali ako. Alam kong mali ako. Pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Susundin ko ang mga patakaran ng templo, maging mabuting tao sa hinaharap. Hindi. Wala kang pagkakataon. Ang pinakadakilang kasamaan ay dapat magbayad ng buhay. Dalhin ito sa lugar ng pagpatay at barilin hanggang mamatay. Barilin. Oh, hilahin mo. Hindi, Panginoong demonyo. Alam kong mali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Panginoong demonyo. Emperador sa ilalim ng Dragon City, tama ba? Hindi ako ay isang daga sa ilalim. Daga, naaalala ko ang sinabi mo noong una kang dumating dito sa Dragon City. Isang salita mo lang ay nakakapatay ka ng tao. Maaari mo bang patayin ang sino man ayon sa gusto mo? Panginoon, nagdadaldal lang ako. Alam kong mali ako. Patawarin mo ako. Hindi na ako mangahas muli. Isang gunggong na tulad mo ay may gusto pa ng hinaharap. Dalhin ang ama at anak na ito sa paglilitis, barilin mo muna ang anak. Pagkatapos, barilin ang ama. Hayaan siyang makita ang pagkamatay ng kanyang anak sa sarili niyang mga mata. Hindi, Panginoon ko. Hoy? Ban Julian. Hasawa. Anong tawag mo sa akin? Hindi pa kami diborsyado, kasal pa tayo? Ano ka ba? Mag-asawa ba tayo? Ikaw pa. Oo, hindi ako karapat dapat pero asawa. Basta gusto mo siguradong pagsisilbihan kita ng mabuti sa hinaharap, okay? Hahaha, tama yan manugang, mahusay pa rin ang anak ko. Basta ikaw bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, pangako ko magiging mabuti siyang asawa mo. Manugang, magaling pa rin ang anak ko. Basta't ikaw, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko, magiging mabuti siyang asawa mo. Pwede ka bang maging mabuting katulong ko? Sige, tiyak na magiging mabuting katulong mo iyan. Nakita mo ba kung anong klaseng babae ang nagpropose sa akin? Anak ng nangungunang celebrity sa mundo. Ang anak mo? Ang babaeng tulad niya ay karapat-dapat kay si Menching. Yun ay, ang emperador ng kayamanan ay nakikilala sa pamamagitan ng respeto. Pinakasalan ang babaeng ito. Hindi lang niya ipinagkanulo ang emperador. Pinatay din niya ang anak ng mayamang emperador. Marami pang mamamatay. Inaasahan mo pa bang susundin niya ang emperador? Napakawalang puso na babaeng walang kwenta. Sige, dalhin ang mga papeles ng diborsyo. Oh, manugang. Bakit hindi mo ito pag-isipan muli? Ikaw at ang anak ko, pagkatapos ng lahat, may 3 taon na pagmamahalan. Gaya ng kasabihan, sa loob ng 100 taon ng paghahanda, 1 araw na mag-asawa. Tumahimik ka at kunin ang mga papeles ng diborsyo. Pumirma ka ng mabilis. Sinabi mong ikaw si Kaihua, pero hindi mo ako binigyan ng kayamanan. Masisi mo ba ako? Hindi kita binigyan ng kaluwalhatian at kayamanan. Ang pamilya mong fan ay pumapatay ng baboy para mabuhay. Muntik na akong magpadala ng isang kumpanyang nakalista sa bahay ninyo. Sabihin mong hindi kita binigyan ng kaluwalhatian at kayamanan. Pumirma ka ng mabilis. Pagkatapos pumirma, pupunta ako sa bilangguan ng moralidad para magmuni-muni. Ano, ipapakulong mo ako? Gusto mo bang maging napakawalang puso? Pagtataksil sa kasal, pinatay ang anak ko kasama ang maliit na puting muka. Akala mo makakatakas ka sa paglilitis? Makakatakas ka? Niloko mo ang kasal. Pinatay mo ang anak ko na may munting puting muka. Akala mo makakatakas ka sa paglilitis, makakalusot ka. Pirmahan mo agad. Dalhin mo sa kriminal na hukuman. Anak,
Manugang, gusto mo ba talagang maging napakawalang puso? Lumayas! Huwag kang umalis. Ipinadala ko ang buong pamilya mo sa bilangguan. Lalayas ako, lalayas. Anak, paumanhin sa iyo. Laoli, hindi, Lord Kai Huang. Si Xiaohai ay umalis na. Sana ay masaya ka sa pista sa pagkakataong ito. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang maghanap ng lugar para kay Xiaohai na mailibing ng payapa. Ang aming lupa ay maganda. Hayaan si Xiaohai na mailibing doon. Salamat sa inyo. Pumunta kang mailibing. Anak, magpahinga ka ng payapa. Darating si tatay para makita ka kapag may oras siya. Salamat sa lahat sa pagsama sa aking anak sa huling paglalakbay. Wala na lahat. Lord Chai Huang, ang aming 4 na anak na babae ay darating. Gusto kitang sundan. Samahan ka habang buhay. Pakisuyong payagan kaming manatili. Paano? Mananatili ba kayong lahat sa probinsya Lahat ba kayo ay mananatili sa probinsya kasama ko? Oo, kamahalan. May biyaya kang muling likhain ang aking pamilya Chu. Lagi akong nagpapasalamat sa iyo. Gusto ko lang sumunod sa iyo ngayon. Samahan ka sana ipagbigyan mo ako, hindi tulad ng babaeng iyon na mapagkunwari para lang sa iyong pangalan at pera. Kahit na isuko mo na ang lahat ngayon, gusto ko ring ibahagi ang ilog ng pag-ibig sa iyo, sinamahan ng hangin at ulan. Naniniwala ako, ang iyong pamilya Chu ay isa na sa 4 na pangunahing pamilya. May walang katapusang halaga ng pera sa buhay na ito. Hindi na kailangang maging masamang matanda sa akin para sa pera. Ito pa rin ang iyong pasasalamat at kabaitan. Ito ang gusto kong makita. Kahit mayaman, ngunit hindi para sa mayayaman. Hindi magiging walang utang na loob. Hindi makakalimutan ang orihinal na layunin at ang matanda. Ito ang ating sibilisasyon ng tao, mga batayan na maaaring pumunta pa. Ipinangako mo sa amin at hinihiling din namin sa emperador na tapusin ito ng sama-sama. Sa totoo lang, lahat kayo ay mabuti. Tinitignan ko ang iyong kabataan at kagandahan. Ako ay labis ding nasasabik, ngunit namatay lang ang aking anak. Ito ang walang hanggang sugat at dalamhati sa puso ng aking ama. Wala ako sa mood ngayon upang magsimula ng bagong pamilya. Lord Kai Huang, huwag mag-alala sa pagsang-ayon na pakasalan kami ngayon. Kaming 4 ay gusto lang sumunod sa iyo, samahan ka. Kapag dumating ang panahon, sino sa amin ang maakit sa iyo, hindi pa huli para gumawa ng desisyon o gusto lang naming makasama, Lord Chai Huang. Kung ganun ang iniisip mo, manatili lang, maganda ang tanawin sa bundok na ito. Ang pagkain ay orihinal pa rin. Siguro ang paninirahan dito ay magpapadalisay sa iyo. Lord Chai Huang. Presidente ng World Bank na si Wang Wanshan ay nagbibigay pugay sa emperador ng pananalapi. Ang presidente ng World Bank na si Wang Wanshan ay nagbibigay pugay sa emperador ng pananalapi. Wang Wanshan, anong ginagawa mo dito? Panginoong Kai Huang, hirap akong hanapin ka. Tingnan mo, pumuputi na ang buhok ko. Sa wakas nahanap na kita. Bakit mo ako hinahanap? Manghihiram ka na naman ba ng pera sa akin? Ang World Bank mo ay may utang pa sa akin na trilyon. Hindi mangungutang. Hindi mangungutang. Para saan iyan? Panginoong Kai Huang, hindi mo alam. May malaking nangyari sa pandaigdigang pananalapi. Patuloy na nalulugi ang mga higanteng pinansyal. Malapit nang bumagsak ang pandaigdigang ekonomiya. Tumataas ng husto ang mga presyo. Mahirap ang kabuhayan ng mga tao. Tulad ang krisis pinansyal 30 taon na ang nakalipas. Bumabalot muli sa mundo. Alam ko na, isang mundong walang integridad para sa kita. Maaga o huli, may magiging problema. Ang mundo ay umaasa lamang sa pera. Nagbago na ang mga tao. Bawat isa ay sariling interes lang ang iniisip at binabaliwala ang pinsala sa iba, maging ang pagdudulot ng pinsala sa iba. Magiging mabuti ba ang ganyang mundo? Kung gayon, may paraan ka ba? Ang moralidad, batas at kalikasan ng tao ay dapat may hangganan. Kung masyadong mahigpit, nagiging disyerto. Kung masyadong maluwag, bumabaha. Kaagad sa aking utos, tipunin ang pinuno ng Pandaigdigang Summit. Isusulat ko muli ang mga patakaran para sa kanila. Ibabalik ang sangkatauhan at moralidad sa tamang landas. Hayaan ang merkado na magkaroon ng bagong kalidad. Hayaan ang sangkatauhan na magkaroon ng bagong konsensya. Ibalik ang integridad ng lipunan. Ang kapaligiran ay mabuti. Ang ekonomiya ay maayos lamang. Kaya. Panginoong Chai Huang, gusto mong lumabas? Kalokohan, dahil binigyan ako ng Diyos ng talento sa buhay na ito. Ito ay para kapag kailangan ako ng lipunan. Maari ba akong humakbang pasulong? Sige, mahusay. Ipapaalam ko kaagad sa Pandaigdigang Summit. Si Panginoong Kai Huang ay lalabas sa bundok. Bumalik sa lungsod.
Halika, maliligo muna ako. Magpapalit ng damit. Sige, umalis ka na. Panginoong Kaiwang. Tara na. Ate Chu, hindi ako magaling magluto. Bakit hindi ikaw ang gumawa? Tutulungan ko ang emperador na maligo. Marunong ka ba ng masahe? Huwag mong saktan ang emperador. Huwag kang mag-alala, ate. Ang aking paraan ay pandaigdigang antas. Garantisadong mas komportable ang pagligo ng emperador. Sige. Kung gayon, ikaw ang tumulong sa emperador na magpamasahe. Ako naman ang magluluto. Parang gustong pumatay. Siya iyon. Paano? Sinubukan mo akong patayin? Jonghyun, ano ang ginagawa mo? Akala mo ba kasing sama kita? Magpakasal sa matandang lalaki. Ano ang kasamaan? Lord Kai Huang, hindi kanya pinilit. Kung ayaw mong magpakasal, pwede kang umalis. Bakit mo siya pinatay? Iyon ay ang emperador. Ito ay tagapagligtas ng 4 naming pangunahing pamilya. Okay lang kung hindi ka magbayad ng utang na loob. Pati ang kabutihan ay ginantihan niya ng masama. Gawin iyon sa emperador. Napakawalang utang na loob mo. Huwag mo siyang sisihin. Tiyak na hindi niya intensyong patayin ako. Sa utos ba ng iba? Alam mo yun. Ito ang itim na kamay sa likod ng pampublikong kaayusan sa pananalapi. Natatakot ako na lalabas ako at sisirain ang kanyang mabubuting gawa. Gamit ang buhay ng iyong pamilya, pinipilit kang gawin ang isang bagay sa akin. Tama. Paano mo nalaman? Ako ay kapwa mayaman at demonyo. Walang bagay sa mundong ito ang makakapagtago sa akin. Alam ko na ang mga itim na kamay ay may motibasyon. Hindi ko lang inasahan na gagamit ng pakulo ng kagandahan at gamit ang iyong uri isang kagandahang walang espesyal na pagsasanay. Napakarupok. Pero ang emperador, siya ay walang utang na loob sa'yo sa paggawa nito. Bakit hindi ko siya patayin para sa'yo? At iba pa. Ang mga mortal ay nanganganib at nahihilo, mahirap panatilihin ang moral na hangganan. At higit pa, siya ay isang mahinang babae. Sabihin mo sa akin ngayon, sino ang nasa likod ng mga eksena? Ito ay isang pagkakataon para gumawa ka ng mabuti. Hindi ko alam. Ang alam ko lang ay may mga maskara sila sa kanilang mga mukha. Paru-paro na nakatato sa likod ng kamay. Siya ba yun? Butterfly Gate. Sino ang Butterfly Gate, Lord Kai Huang? Maraming taon na ang nakalipas isang babaeng nagmamahal sa akin hanggang kamatayan. Siya ang muse sa mga mata ng lahat ng lalaki pero nahuhumaling siya sa akin. At ako ay nahuhumaling sa martial arts. Wala akong pakialam sa kanya. Pagkatapos ay bigla siyang tumalikod laban sa akin. Kumikita ako at pinababagsak niya ako. Ako ay nasa negosyo at sinusubukan niya itong sirain. Wala akong magawa. Hanapin siya at talunin. Ikulong siya sa isang malamig na bundok sa Arctic at nakatakas siya. Walang balita. Hindi ko inaasahan na guguluhin niya ang pandaigdigang pananalapi ngayon para lang akitin akong lumabas ng bundok. Ang sama ng babae kung hindi mo makuha, sisirain mo ito. Ang pag-ibig ay laging nasasaktan. Mukhang kailangan ng kumpletong paghihiwalay sa pagitan ko at niya. Linisin kunin itong undercover. Ayan na. Oo. Ang araw na meron ako ng regalo, itinadhana akong mamatay. Itinadhana akong mabuhay para iligtas ang mundo.